Ibinigay sa akin ng aking mamagulang ang isang bahay na nakakahalagang 5 milyong piso. Dinalang aking biyenan ang aking hipag para manganak doon at inutusan akong maglingkod sa kanila. Itinuro nga aking asawa papunta sa pintuan. Hindi kayo makatulong ng bahay na ito, lumabas na kayong dalawa ngayon din. May makahihiyang hindi dumarating sa anyong ang sampal kundi sa tunong ang gulong nga maleta na gumagalos sa sahigang sarili mong tahanan. Nang gabing iyon, yakap-yakap ko ang unan sa kasal na ginamit ko sa loop ng 5 taon, nakatayo akong nakadikit sa pintuan ng silid tulugan. Tinitingnan ang aking biyenan na walang pagbabago, ang mukha habang nagpapalit ng bagong kumot para sa hipag ko. Ang kama na dati ay hinigan namin ng aking asawa, ang aparador ko, ang aking vanity table, at maging ang picture frame ng kasal na nakabitin sa dingding ay biglang naging mga bagay na hindi na kailangan sa mamata ng iba. Itinuro nga aking biyenan ang dulong bahay, parang walang pinag-usapan. Ikaw, Maribel, matulog ka muna sa likod na silid. Si Ate Marichel ay manganganak na, kailangan niyang maaliwalas na lugar. Walang mawawala sa iyo kung magbibigay ka, kaunting espasyo para sa iyong hipag. Natulala ako. Ang likod na silid na tinutukoy niya ay isang maliit na kwarto na ginagamit ko para ilagay ang harina, manghulmang tinapay, kahon ng karton, mga laso, at ilang kahon ng tuyong sangkap. Amoy mantikilya, amoy banilya, amoy karton na pinagsama-sama. Kung kailangan lang mangatok ng tanghali ng sandali ay pwede pa. Pero pilitin ang mag-asawa na matulog doon parang tinutulak ang mayaringang bahay sa sulok. Ngunit hindi pa ako nangahas na sumagot. Natakot akong masabing walang galang, natakot na mabigla ang hipag ko na malapit ng manganak, natakot na mahirapan ang aking asawang nakabalik mula sa malalayong trabaho. Sinabi ko sa sarili ko ang pamilyar na kasabihan ng mga Pilipinang babae. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Hindi ko alam na may mga pagtitiis na hindi nagbubunga ng kabutihan kundi nagpapalaki lamang ng kasakiman ng iba. Ang pangalan ko ay Maribel Santos, 33 noon, 5 taon ng kasal. Ang asawa ko ay si Eduardo Eddie Reyes, bunsong alingkoring. Elektroniko-mekaniko siya, trabaho rito, trabaho ron, minsan umalis pa sa madaling araw at bumabalik sa takip silim. Hindi mayaman si Eddie. At hindi rin siya mahusay sa mga magagandang salita, ngunit tapat siya at masipag. Ang kanyang buwanang sweldo kasama ang kita mula sa aking maliit na pastelerya ay sapat para mabuhay ng maayos ang dalawa namin nang hindi humihingi sa kahit sino. Nagbukas ako ang maliit na pastelerya sa ground floor ang aming bahay. Pastelerya lang ang sabi para mukhang marangal, pero sa katotohanan, harap ay maliit na glass counter. Likod naman ay hurno at turntable para sa cream. Tumatanggap akong lahat ng uringan tinapay sa paligid ng lugar. Birthday cake para sa mga bata, anibersaryo para sa mga matatanda, fiesta cake, christening cake, mamon, leche flan, pianono, ube cheese pandesal. Tuwing umaga, punong amoy ng mantikilya at gatas ang buong bahay. Minsan, habang nagpipinta akong cream sa isang tsak, pumupuri ang mga customer. Si Maribel, magaling talaga. Ang anumang dumaan sa iyong magakamay ay kumikita, natatawa lang ako sa ganun. Ang babae na may maliit na negosyo sa bahay, hindi malaki ang kita, ngunit dahil kita ko ito sa sarili kong pagsisikap, matatag ang loob ko. Ang 2 palapag na bahay na iyon, nakakahalaga ng eksaktong 5 milyong piso, ay binigay sa akin ng aking mga magulang ng pagkatapos ng kasal. Ang tatay ko ay si Mang Erning, ang nanay ko ay si Aling Sioning. Nakatira sila sa probinsya at nagbebentang sari-sari store mula pa sa simula. Sa ulan, nagtatakip ng tarpaulin. Sa araw, nagbibilat ng likod habang binibilang ang bawat boteng toyo, bawat pek ng migoreng, bawat kilong asukal. Hindi mayaman ang aking mamagulang. Ang perang ginamit para bilhin ang bahay para sa akin ay pawis ng maraming dekada, kasama ang isang lote na naiwan ng aking lola. Nang ibenta ang lupa, umiyak si nanay ng isang hapon. Sinabi niya, ang ibenta ang lupa ang ninuno natin, sino ang hindi malungkot? Ngunit ang anak na babae na lumayo para mag-asawa, kung may sariling lugar siya, mapapahinga na ang puso ng magulang.
nang gawin ang mga papeles. Maingat si tatay. Ang deed of donation ay may notarial na selyo. Ang titulo ngang lupa ay nasa pangalan ko lamang. Nandun din si Eddie noon. Naalala ko pa ng malinaw na suot niya ang isang asul na kamisang kupas na ang kwelyo. Nakaupo siya katabi ng aking mga magulang sa opisina ng notaryo. Nang matapos basahin ng notaryo, lumingon siya sa tatay ko at dahan-dahang nagsalita, "Tay, mahal kayo ni Maribel. Alam ko, ang bahay na nasa pangalan ni Maribel ay tama. Ako ang asawa, kasama ko siyang alagaan, hindi ko kukuhanin ang sa kanya." Hindi pumuri si tatay nang marinig iyon, tumango lamang. Mababa ang loob ng tatay, buong buhay ay sanay na sa pagtitimbang ng kalakal kaysa sa pagsasalita ng mga madamdaming salita. Ngunit sa daan pauwi, tinawag niya ako ng hiwalay sa harap ng pintuan at ibinigay sa akin ang susi saka nagbigay ng payo. "Maribel, ang bahay na ibinigay namin sa iyo ay hindi para ikaw ay mas mataas kaysa sa asawa mo at hindi rin para hamakin mo ang pamilya ng asawa mo. Ibinigay namin sa iyo ang bahay na ito para kung may bayong dumating sa buhay mo may matatayuan ka pa rin ng tuwid. Ang babae ay pwedeng maging mabait, ngunit huwag maging mabait hanggang sa punto na kahit sino ay makalagay sa iyo kung saan nila gusto." Nung panahong iyon, tumatawa pa ako at binabastos ang tatay. "Nay, lagi kang nag-aalala ng maaga, nagmamahal sa akin si Eddie." Tumingin sa akin si tatay, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at kalungkutan. "Ang magmahal ay mabuti, ngunit tandaan mo na ang bahay ay tirahan at isa ring hangganan. Ang taong may mabuting kalooban ay kusang loob na titigil bago dumapit sa hangganan na iyon. Hindi ko lubos na naunawaan ang mga katagang iyon. Naisip ko na sapat na ang lahat na kakuha ako ng mabait na asawa, may sariling bahay, may hanap buhay. Patuloy akong bumabalik sa pamilya ng asawa sa mga handaan, nagdadala ng pasalubong na kakanin, tinatawag ang biyenan kong nay ng buong paggalang. Kahit paminsan-minsan ay may sinasabi, si Aling Coring na may ibang kahulugan tungkol sa 5 ng taon na wala pa kaming anak, tahimik na lang akong yumuyuko. Naisip ko na para sa buhay bilang manugang, mas mapayapa ang hindi makipaglaban sa bawat salita. Ngunit habang nagiging mas maliwanag ang bahay, mas madaling makita ang kadiliman ng puso ng tao. Hindi sila pumasok sa aking bahay na may sigaw mula sa simula. Pumasok sila ng may dahilang mahirap na tanggihan. Manganganak na si Hipag Marichel, mainit ang bahay sa ibaba. Gusto ngang biyenan na dalhin siya para manganak doon sa aming bahay ng ilang linggo. At sa 2 salitang ilang linggo lamang, nakibayo ang aking buhay sa isang kurban na kahit ngayon, habang naalala ko, nanginginig pa rin ang aking makamay. Ang tahanan ng pamilya Reyes ay nasa isang matandang eskinita, 2 kilometro mula sa aming bahay. Ang bahay nila ay hindi maluwag, mababa ang yerong ang bubong. Sa tag-init, pag pumasok ka, naramdaman mo agad ang nakakasunog na init. Doon nakatira si Aling Coring kasama ang panganay na anak na si Armando Arman Reyes, ang hipag na si Marichel at ang bunso nilang si Boboy na unang anak ng mag-asawa. Si Aling Coring ay may 2 lalaking anak. Si Arman, ang panganay, ay nagtatrabaho sa negosyong pangkalakal. Palaging may pinag-usapang malaking deal ngunit ang pera ay pababat pataas. Si Eddie, ang bunso, ay elektroniko-mekaniko. Mula nang ikasal ko kay Eddie, lumipat kami sa bahay na ibinigay ng aking mamagulang, ngunit bawat buwan ay bumababa siya para bisitahin ang ina, at kahit anong okasyon sa pamilyang asawa, lagi siyang nandun. Hindi tipo ngang biyenan na kaagad-agad na ayaw sa manugang si Aling Coring. Sa simula ay masaya siya, lalo na dahil marunong akong gumawa ng tinapay. Sa mga kapistahan, may dala akong ilang kahon ng mamon at cake para sa lahat. Nagmamayabang pa siya sa mga kapitbahay. Ang manungang ko sa bunso ay mahusay, kahit anong dumaan sa kanyang makamay ay kumikita. Masaya ako nang marinig iyon. Ang babae na bagong kakasal at bagong manungang, kahit isang magandang salita ngang biyenan ay nakpapagaan ng loop. Naisip ko noon, basta't marangal ang pamumuhay, regular ang pagbabalik sa pamilyang asawa, marunong sa lugar at panahon, mamahalin kang pamilyang asawa,
Ngunit sinasabi nila, kung hindi ka nakatira sa loob, hindi mo malalaman kung may lamok sa loob. Ang unang alituntunin sa pagitan ko at ni Aling Coring ay hindi dumating mula sa usapang pera ni mula sa bahay na 5 milyong piso. Dumating ito sa usapan ngang hindi pa kami nakakaroon ng anak. Sa unang taon ng kasal, magaan pa ang sinasabi niya, mag-asawa na kayo, enjoy muna. Sa ikalawang taon, nagsimula na siyang magtanong ng mas madalas, meron na bang balita, anak? Nakita ko na ang edad mo ay hindi na bata. Sa ikatlong taon, ang mapagtatanong ay naging magabuntong hininga. Bawat pagkain sa tahanan ng asawa, habang tinitingnan si Boboy na tumatakbo sa bakuran, hinahawakan ni Aling Coring ang apo at hinahalikan ng paulit-ulit, saka titingin sa akin. Ang tahanan ay mainit dahil sa mga bata. Sa harap may maliwanag na bahay ngunit walang mga batang tumatakbo, parang puno na walang bunga. Nakunwari akong hindi narinig, yumuko na lang sa pag-aalis ng gulay. Si Hipag Marichel, na nakaupo sa tabi hindi pa buntis sa ikalawang bata nun ay nakisali pa. Ate Maribel, baka naman masyadong malakas ang amoy ng mantikilya sa mga tinapay mo, bawasan mo na muna. Ayusin muna ang mas importanteng bagay. Kalahating biro, kalahating seryoso na tawa, ang buong hapag. Ako lang ang naramdamang may pinipiga sa lalamunan ko. Masarap ang sinigang na hipon na niluto ni Aling Coring ng gabing iyon, may siling haba, kamatis, talong. Ngunit nang lunukin ko, pait ang naramdaman ko sa kaibuturan ng puso. Alam ni Eddie na nalungkot ako. Sa daan pauwi, hinawakan niya ang aking kamay. Huwag mong sagutin sa puso, matanda na ang nanay, gusto niya ng apo kaya ganyan ang sabi. Ating dalawa ang bahala sa usapang iyon. Tinanong ko siya, pero kung palagi na siyang ganyan ang sasabihin, tumahimik siya sandali saka sumagot. Sasabihan ko si nanay, huwag kang mag-alala, totoo namang naksalita siya. Isang beses, nang magsimula na si Aling Coring sa usapan ngang apo, agad na sumagot si Eddie, Nay, hindi namin binabalewala ang usapan ng anak, ngunit huwag mo nang sabihin kay Maribel ng ganyan, nalulungkot siya. Nanatili namang tahimik si Aling Coring sa harap ni Eddie, ngunit paglikod niya ay sinabi sa akin, ngayon, kung ang anak na lalaki ay masyadong nagmamahal sa asawa, kahirap din. Nagsalita ako para sa ikabubuti ng inyong dalawa, at ipinapasabi mo sa asawa mo na sabihan ang kanyang ina. Nagsisipilyo akong plato, nagagalog ang tubig mula sa gripo, ngunit maririnig ko pa rin ang bawat salita. Sumagot lang ako ng marahan, po, wala akong ibig sabihin. Habang mas nagpapatawad ako, mas lalo siyang nag-aakalang madali akong papayag. At sa mundo, may mga taong habang mas nagbibigay kang espasyo ay lalo silang sumusulong. Sa mga mata ni Aling Coring, si Hipag Marichel ay ang manugang na may merito. Ipinanganak niya si Boboy, ang unang apo ngang biyenan. Mula ng iyon, parang nataas ng isang antas ang katayuan ni Marichel sa tahanan. Maari siyang matulog ng matagal, maaring magreklamo ng pagod, maaring hayaan ang makaplato at baso dahil nakaalaga ng bata buong araw at pagod na. Hindi lang hindi pinapagalitan ni Aling Coring ang ganito, pinagalitan pa niya ako. Si Marichel ay nagot dahil nanganak siyang apo para sa ating pamilya, at ikaw na maluwag ang makamay ay tulungan mo ang hipag mo. Ang mahipag ay dapat magtulungan. Hindi ko ipinagtatalo kung sino ang nanganak at sino ang hindi pa. Tunay din ang pagmamahal ko kay Boboy. Maputi-puti ang bata, mabilog ang mga mata, at tuwing makita niya akong may daladalang tinapay, tatakbo agad siya at yayakap sa binti ko. Tita Maribel, nagbibili pa akong damit at laruan para sa batang iyon. Sa ilang buwan na mabuti ang kitang pasteleria, nagpadala pa akong sa biyenan para sa pagkain ng buong pamilya. Ngunit ang pagmamahal na pabrikasyon lamang ay mapapagod din kalaunan. Nagsimula akong mapansin na sa tahanan ng asawa, kahit parehong manugang, ang timbangan ni Aling Coring ay hindi kailanman naglagay sa amin ni Marichel ng pantay. Kung nagsabi si Marichel na pagod siya, naiintindihan. Kung nagsabi akong abala sa mga order ng tinapay, sinabi nilang pera lang ang nasa isip ko.
Kung nagsalabi si Marichel na masama, sinabi nila na pagkatapos na pangganganak, hindi stable ang emosyon. Kung nanahimik ako, sinabi nila na maiting ako, may sariling bahay kaya hinahamak ko na ang pamilyang asawa. Tungkol naman kay Arman, asawa ni Marichel, hindi siya masyadong nakikialam sa mga usapan ng kababaihan, ngunit may nararamdaman akong hindi mapanatag sa kanya. Lagi siyang tumatawag sa labas ng bahay, mababa ang boses hanggang hindi marinig ng manasalub. Isang beses, nagdala akong tinapay para sa biyenan at habang papasok ay narinig ko si Arman na nanggagalit ng marahan. Sabi ko, sa susunod na linggo ako makakabayad, huwag kang pumunta sa aking bahay ng ganito. Nang makita niya akong pumasok, agad niyang pinatay ang tawag, ngumiti lang, mahirap na customer, ganyan talaga. Naniniwala ako o mas tumpak, ayaw kong mag-isip ng masama sa pamilyang asawa. Ang mga Pilipino, lagi na lang nagtatakip ng agam-agam sa salitang pamilya, ganun din ako. Naisip ko, si Arman ay may negosyong minsan pataas, minsan pababa, normal lang iyon, basta't hindi nakakaapekto sa iba. Nang ipaalam ni Marichel na buntis siya sa ikalawang bata, masaya ang buong pamilya ng asawa. Nagluto si Aling Coring ng manok, lumpia at tinola at sinabi sa akin na gumawa ng maliit na birthday cake na may sulat na maligayang pagdating sa aming bagong anak. Ginawa ko pa, maganda ang dekorasyon. Ngunit nang itaas ng lahat ang baso para sa toast, tumingin si Aling Coring sa akin saka nagsalita. Mapalad ang tahaning ito dahil kay Marichel. Ang babae ay naitatangi sa kakayahang magbigay ng anak sa pamilyang asawa. Walang nagsalita. Si Eddie ay natigil habang naglalagay ng pagkain para sa akin. Ibinaba ko ang kutsara at nakpakita ng mapuwersa ng ngiti. Ngunit sa loob ay parang may kumikiskis sa puso ko. Si Marichel ay yumuko ng may ngiti at nagsalita. Nay, labis na ang sinasabi ninyo, malalungkot naman si Ate Maribel. Agad na sumagot si Aling Coring. Kung malalungkot siya, mag-effort na siya, totoo ang sinabi ko. Hindi mali. Pauwi, nakatayo ako ng matagal sa kusina na may amoy ng bagong nilutong tinapay. Sa labas, tahimik na nagbibilat ng damit si Eddie para sa akin. Hindi siya mahusay sa pagpapatahimik ng nagtatampo, pero pumasok siya at inilapag ang kamay sa balikat ko. Ikaw ay paumanhin ko. Umiling ako. Wala kang kasalanan, ngunit totoo na sa unang pagkakataon, nagsimula akong matakot. Hindi takot na mahirapan, hindi takot na maging duha. Natakot ako na isang araw, dahil lang sa hindi pa ako naging ina, ang lahat ng aking pagsisikap, kabutihan, at pagtitiis sa mga mata ng pamilya ng asawa ay magiging walang katumbas. Ang Hunyo ng taong iyon ay mainit na parang nasusunog ang lupa. Ika-6 na oras pa lamang ng umaga ngunit ang kalsada sa harap ng bahay ay nag-apoy na ngang init. Tumatakbo ang mga motorsiklo, nagdadala ng alikabok, nagpupula sa salamin ng pasteleria. Kailangan kong buksan ang ventilador mula pa sa umaga habang nagpupunas ng display case at binabantayan ang hurno sa likod. Nang araw na iyon, nagtanggap akong isang order ng birthday cake para sa nanay ng isang tiwala ko, si Aling Feling mula sa dulong ng kalye. Nahanda siyang 2 palapag na cake na may dekorasyon na rosas na maputing rosas at nakalagay sa ibabaw ang cake, maligayang ika-75 na kaarawan nanay. Matagal pang mabuhay kasama kami. Maingat ang mga matatandang customer, hindi lang masarap ang tinapay kundi kailangang maganda ang hitsura, may simbolong ang kapalaran. Pinagsikapan ko ang babawat detalyeng cream flour. Nagtatrabaho ako ng mabagal at maingat hanggang medyo masakit na ang pulso. Habang pinahahaluan ko ang makulay, tumunog ang telepono ko. Nang makita ko ang pangalan ng biyenan, nagpunas ako ng kamay sa tela saka sumagot. Opo, Nay, naririnig ko po. Mabilis ang boses ni Aling Coring sa kabilang dulo ng linya, parang napag-usapan na ang lahat bago pa man tumawag. Bukas, dadalhin ko si Maricel sa bahay ninyo para manganak doon. Mainit ang ibaba, maliliit ang kwarto, malapit na siyang manganak. Dito ay hindi maginhawa. Maluwag ang bahay ninyo, malinis, may air conditioning para huwag siyang magot sa ilang buwan.
Natulala ang aking kamay sa bag ng cream, isang linyang hindi pa tapos ay lumilis pa kanan. Nanatiling tahimik ako ng ilang segundo hindi dahil hindi ko marinig ng mabuti, kundi dahil masyadong malinaw na narinig ko, kaya hindi ko alam kung paano sumagot ng tama. Ang panganganak ay isang malaking bagay. Kailangan bagong inang katahimikan, kalinisan, at espesyal na pag-alaga. Ang aming bahay ay mas malawak kaysa sa bahay ng biyenan ngunit ang ground floor ay lugar ng pasteleria. Punta-punta ang mga customer. Nagdadala ng supplies ang mga driver, laging kailangang malinis ang kusina. Isang mabigat na amoyng pagkain, isang batang natuturuan sa lugar ng harina o isang estranherong nagbubukas nga ref ng masangkap, maaring masira ang aking order. Ibinaba ko ang boses ko. Nay, pwede bang pag-usapan ko muna ito kay Eddie? Maraming customer ang pumupunta sa aming bahay dahil sa pasteleria. Kung kailangan ng lugar ni Ate Marichel, maaari kaming tumulong sa bayad para sa isang confinement house malapit sa ospital na mas maginhawa para sa kanya. Sandaling natahimik ang kabilang dulo saka nagbago ang tono ni Aling Coring. Ibig mong sabihin, ayaw mong pahintulutan ang iyong hipak na manatili. Ano? Nagmadaling nagsalita, hindi po ganon Nay. Natatakot lang ako na hindi maginhawa ang aming bahay. Bagong nanganak si ate ay kailangan ng katahimikan at kalinisan. Maraming gamit sa kusinang pasteleria at maliit pa si Boboy. Pinutol siya ni Aling Coring. Huwag kang manlipat dahil sa bahay na ibinigay ng magulang mo. Ayaw mong panatilihin ang iyong hipag ng ilang araw. May bahay na 5 milyong piso ngunit may kahirapan din. Sinasabi ng gataw, ang babaeng may sariling ari-arian madaling makalimot sa pamilya nga asawa. Nagsimulang tumitig ang puso ko. Hindi ko siya tinatanggihan. Kung emergency, hindi ako aatras. Ngunit ang paraan ng pagsasalita niya ay nagpapalaboy sa akin na parang wala akong karapatang magpahayag ng salobin sa aking sariling bahay, parang nagbabantala siya para maghanda ako, hindi para humihinging pahintulutan ko. Nay, huwag pong sabihin ang ganon, masakit po. Pinapahalagahan ko pa rin kayo at mahal ko si Ate Marichel, ngunit ang ilang linggo ay iba sa ilang buwan. Kailangan kong makipag-usap muna kay Eddie. At bukod doon, ang silid sa itaas ay silid ng makasawa naming, doon ang aming mga dokumento at personal na kamit. Ang mga dokumento, itago mo na, ang mga gamit ay ilipat mo sa isang panik. Hindi maaring matulog ang bagong nanganak sa makulimlim na kwarto. Pinag-isipan na ni nanay, ang silid ng mag-asawa ninyo ang pinakamahangin, may bintana, bagong air conditioning, doon ipatulog si Maricel ay tama. Narinig ko ito at lumamig ang katawan ko kahit nagpapatulo pa rin ang pawis sa aking batok. Hindi lang gusto niyang dalhin ang hipak ko para manganak sa aming bahay, pinlano na niya ang pagkuha ng silid tulugan namin. Sumagot ako ng marahan, Nay, pwede po bang pag-usapan ko ito ngayong gabi kay Eddie, bukas na tayo mag-ayos. Tuminawa ng mapait si Aling Coring sa telepono. Ano pa ang pag-usapin? Ako ang biyenan mo. Kailangan ko pang humingi ng pahintulutan sa manugang ko sa bawat hakbang. Humanda ka na, bukas dadalhin ko ang iyong hipag. Tao na pamilya, ay huwag na nating hayaang akusahan ako nga pagmamakaawa. Pagkababa ng linya, nakatayo akong namamangha sa gitnang kusina. Tumuno ang hurno ng 3 beses na nagpapaalam na tapos na, ngunit hindi ako gumalaw. Ang amoyng lutong mamon na kumakalat ay dapat ay nagpapasaya sa akin sa araw-araw, ngunit ng araw na iyon nakadama pa rin akong kabiglaan. Tumawag agad ako kay Eddie pagkatapos. Nasa trabaho siya sa Bulacan. Narinig ko ang ingayng makina at mga taong nagtatalon-talon sa telepono. Nang makausap ko siya at ibalita ang planong biyenan na kunin ang aming silid tulugan para kay Marichel, na nahimik siya ng ilang segundo saka nagsabi, bahala na, papauwi na ako maaga at makikipag-usap kay nanay, huwag kang masyadong mag-alala. Tinanong ko, pero sabi ni nanay, bukas na ang pagdating nila. Huminga siya. Subukan kong makauwi ng maaga. Kung makarating na si nanay at si Ate Marichel bago ako, maging mahinahon ka,
huwag makipagtalo kay nanay. Manganganak na si Ate Marichel. Alam ko na hindi intensyon ni Eddie na pabayaan ako. Sanay lang siyang lutasin ang lahat ng bagay sa paraan ngang malambot muna, matigas pagkatapos. Ngunit ng gabing iyon, ang salitang huwag makipagtalo ay nagparamdam sa akin na kailangan ko ng sumuko mula pa sa simula, kahit ang lumakpas sa hangganan ay ako. Natapos ko ang birthday cake para kay Aling Feling ng huli kaysa sa dati. Nang dumating siya para kunin, tumingin sa aking muka at nagtanong, "Bakit ganitong hitsura mo ngayon, Maribel? Parang may sakit ka, namumutla ka." "Naupapakita, ako ni Kitty." "Mainit lang, siguro." Aling Feling. Tumingin siya sa akin ng ilang sandali saka nagsalita ng marahan. Ang mainit na panahon ay mas magtatagal. Ngunit ang mainit na puso ng tao ay mas mahirap pakialaman. "Anak, hindi ko alam kung bakit sinundan akong salitang iyon hanggang sa gabi." Pinunasan ko ang kusina, kinandado ang ref ng mga sangkap, inayos ang mga hulma sa shelf. Ang bahay ay nananatiling maliwanag, malinis, nakasulat sa titulo ang pangalan ko. Ngunit sa loob ko ay nagsimula na ang isang kakaibang alalahanin. Nang gabing iyon, bago pa man makauwi si Eddie, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula sa biyenan. "Bukas ng umaga, dadalhin ko si Marichel. Ayusin na ang kwarto." Binasa ko ng paulit-ulit ang mensaheng iyon. Ang kamay ko ay nakalatag sa tumpok ng mga susi na ibinigay ng tatay ko. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko na ang hangganan ng isang bahay ay hindi nasa pintuan ng bakuran kundi sa katanungang itinuturing kapabang iba bilang may ari nito. Kinabukasan, gumising ako bandang 5 oras ng umaga. Hindi dahil sapat ang tulog ko kundi dahil halos hindi ako natulog ng buong gabi. Nagising ako sa tunong electric fan sa kisame, tunong ang truck na malayo sa labas, at sa isipan ko ay paulit-ulit ang mensahe ng biyenan, "Ayusin na ang kwarto." Hindi ko inayos ang aming silid tulugan, pinunasan ko lang ang sala, pinalitan ang unan sa sopa, inalis ang ilang kahon ng karton sa counter, kampasteleria para kung kailangan ni Ate Marichel na humiga ng pahinga, may malinis na lugar. Nagluto pa ako ng arroz caldo na may luya, nagiwang sariwang luya at naghanda ng mainit na tubig. Naisip ko, hindi ako malamig na tao, tutulong pa rin ako, ngunit hindi ko maaring hayaan ang ibang tao na magdesisyon sa lahat ng bagay sa aking sariling tahanan. Bandang alas 7:30, paulit-ulit na tumunog ang kampanilya ng bakuran. Pagbukas kong pintuan, nakita ko si Aling Koring na nakatayo sa labas, isang kamay ay may dalang bag ng gamit, isa ay humahawak kay Boboy. Sa likod niya ay si Ate Marichel na may malaking tiyan, nakakunot ang mukha, sa tabi ay isang malaking bag, isang maleta, isang bag ng gamit ng sanggol, at kahit isang baby crib pa na nakabalot ng plastik. Natitigatig ako. "Nay, bakit daming dalang gamit?" Hindi agad sumagot si Aling Koring. Yumuko siya at tuloy na pumasok sa loob ng bahay na parang sa pagbukas ng pintuan, ay lahat ng laman ng loob ay automatikong nasa ilalim ng kanyang kapangyarihang ayusin. Ito ay gamit ng bagong nangana, kaunti ba ito? Kumot, unan, gamit ng sanggol lampin, gatas, damit, nakatayo ka rito para sa ano? Tulungan mo ang iyong hipag na dalhin ang maleta sa loob. Si Boboy ay pagpasok ay naglibot ng isang beses sa paligid ng pasteleria counter. Nagniningning ang mamata nang makita ang makulay na mga kahon ng tinapay. Nagmadali akong isara ang glass case. "Boboy, hindi pwedeng galaw-galaw dito. Ginagawa ang tita ang tinapay para sa mga customer. Huwag mo itong hawakan ha." Ngumuso ang bata at tumakbo patungo sa lola. Kinusot ni Aling Koring ang ulo ng apo sa kalumingon sa akin. Bata pa siya, nakita niyang maganda ang magamit. "Ano ba ang mainit sa iyong kilos?" Kinagat ko ang labi ko at hindi sumagot. Umupo si Marichel sa sopa, isang kamay ay sumusuporta sa likod, mahinang boses, "Maribel, mahingi kong isang basong mainit na tubig." Sobrang halo-halong daan, nangangalay ang tiyan ko. Habang inuuna ko ang pagbubuhos ng tubig, naisip ko pa rin na kahit gaano kagulo ang loob ko,
Malapit na siyong mga anak at natatakot ako para sa kanya. Ngunit hindi pa naibibaba ang baso. Itinuro na ni Aling Koring ang haktan. Itong kwarto sa itaas. Doon ba? Ibigay mo ang susi, akyat ako para tingnan. Hinawakan ko ang tumpok nga susi sa kamay ko, sinubukang magsalita ng malamig. Nay, ang kwarto sa itaas ay ang aming silid tulugan. Inayos ko na ang sala, may air conditioning. Kung dito matulog si Ate Marichel, malapit sa banyo, mas madali akong makatulong. Kumukunot ang noni Aling Koring, bagong nanganak na matutulog sa sala. Dadaan-daan ang tao, manonoro, pagkatapos ng mga customer at ng mga driver na nagdadala ng gamit, maraming alikabok. Gusto mo ba si Marichel na doon matulog pagkatapos manganak? Ito mismo ang dahilan kung bakit sa palagay ko, hindi maginhawa ang aming bahay para sa matagalang pananatili, paliwanag ko. Kung kailangan niyang maging tahimik, mari kaming magtulungang makbayad para sa confinement house. Pinalo ni Aling Koring ang baksa sopa, naging mabigat ang tinik. Confinement house ang lagi mong sinasabi, ayaw mong panatilihin ang pamilya sa loop ng bahay. Gusto mo silang itaboy para matawa ang mga tao sa amin. Parang may bayad ka sa bawat hakbang, hindi ka ba pamilya? Hinawakan ni Aling Koring ang tumpok ng susi sa kamay ko. Hindi malakas ang galaw ngunit sapat para matigilan ako. Ang asawa ko ay anak ko. Ang bahay na ito, kahit na nakasulat ang pangalan mo sa titulo, ay tinitirhan din ng aking anak. Ang isang ina ay bibisita sa kanyang anak sa kanyang sariling bahay. Kailangan pa ba siyang maghintay ng pahintulutan mula sa manugang? Binuksan ni Aling Koring ang pintuan ng aming silid tulugan. Maliwanag ang kwarto, may kurtinang kulay krem, isang kahoy na kama na regalo ng aking magulang sa araw ng kasal namin. Sa sulok ay maliit na vanity table, katabing aparador ay isang safety vault at filing cabinet. Habang pumapasok ako sa likod niya, lumingon siya agad. Maribel, kumuha kang bagong kumot at palapagang para sa iyong hipag. Ang magaunan mo at ni Eddie ay ilipat mo sa ibaba. Ang gamit sa aparador mo dito ay itabi mo sa isang panig para si Maricel ay makapagsabit damit. Nagsalita ako ng marahan. Nay, ang aparador na iyon ay gamit ko. Kung kailangan ni Ate Marichel ng lugar para sa damit niya, kukuha ako ng separate na clothes rack para sa kanya. Gagamit siya ng clothes rack. Galit ni Aling Koring, hindi ba mahalaga ang iyong hipag? Si Marichel ay nakatayo sa pintuan, tumingin-tingin sa kwarto sa kanaksalita. Nay, maaliwalas talaga ito, mas maginhawa matulog dito kaysa sa amin. Ang salitang iyon ay hindi mali, ngunit lumubog ang aking puso sapagkat pinag-usapan nila ang aking silid tulugan na parang pumipili sila ang magandang kwarto sa isang mapapalipat na tirahan. Yumuko ako para kunin ang aking unan sa kasal, namulong ang ilang damit pantulog, at kinuha ang aking bag ng personal na dokumento. Nang makita ni Aling Koring na binubuksan ko ang drawer, nagsalita siya, itago na ang mga gamit, parang nakatira ka sa bodegang ginto. Hindi na ako sumagot. Kinandado ko lang ang bag ng gusto. Habang dumadaan sa picture frame ng kasal na nakabitin sa dingding ng kwarto, sandali akong huminto. Sa larawan, ako at Eddie ay nakatawan ng taimtim, may puting kotsina sa likod, nakalagay ang mabulaklak. Nang araw na iyon, naisip ko na ang kwartong iyon ay magiging lugar ng pagtulong sa isa't isa sa mga mahirap na panahon. Hindi ko inakala na isang araw ay lalabas ako mula sa aking sariling kwarto na hawak-hawak ang unan habang hindi nangahas na magsalita ng malakas. Nang gabing iyon, naglatag akong maninipis na banig sa kwarto sa likod ng kusina. Sa paligid ay mga kong harina, hulmang inox, latang kandila at lasyo. Ang pamilyar na amoy ngang mantikilya at gatas ay biglang naging sumasama sa sikmura. Sa itaas na palapag, naririnig ko ang si Aling Koring na nagayos ng gamit, si Marichel na pinagbabawalan si Boboy na lumundag sa kama, ang ingay ngang maleta na hila-hila pabalik-balik. Umupo ako sa gilid ng banig, tinitignan ang tumpok nga susi na inilagay na lang sa mesa ngang kusina na parang isang bagay na ibinabalik ng formal. Ang bahay ay nakasulat pa rin sa titulo ko,
Ngunit mula sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang masakit na katotohanan. Minsan, hindi kailangang kunin ang nga papeles para mawala sa iyo ang bahay. Kailangan lang nilang pumasok at magutos at ikaw ay tumahimik at unti-unti na kang natutulak palabas sa posisyon mo bilang may-ari. Sa unang 3 araw, sinabi ko sa sarili ko na may bagong nanganak sa tahanan, huwag na muna ang lahat ng bagay, magtiis muna. Alam ngam nga Pilipino ang pagpapahalaga sa pagtitiis, lalo na para sa isang babaeng may malapit ng ipanganak. Ngunit madalas, nang sumuko ka ng isang hakbang, naisip nila na may bukas na landas sa likod mo para makalakat pa sila pasulong. Mula sa umaga, bago pa mabuksan ang hurno, malakas na kumakatok si Aling Koring sa pintuan ng likod na kwarto. Maribel, gising na, magluto kang lugaw na may pata para sa iyong hipag, maraming luya, maliit na sibuyas lang. 5:30 pa lang ng umaga, halos hindi ako natulog dahil sa amoy ng harina at sa ingay ni Boboy na naglalaro sa itaas hanggang bago magilas. Masakit ang likod, masakit ang mga mata ngunit sumagot pa rin ako. Opo, Nay, gising na po ako, nagugas ng bigas, nagugas ng pata, nagsaboy ng luya sa pressure cooker. Hindi pa natutuyo ang mga kamay, nagpapadala na ang telepono mula sa isang customer na gustong magrevise ng design ng birthday cake. Sabay na sumasagot sa customer at binabantayan ang kalan. Hindi ko nagustuhan ang amoy ng naglulutong pata na lumalagos sa buong ground floor at halos sa amoy ng mantikilya. Para sa ibang tao, amoy pagkain lang. Ngunit para sa gumagawa ng tinapay, ang mabigat na amoy na bumabasag ng cream ay nagsisira ng lasa. Nagsalita ako ng mahinahon kay Aling Koring. Nay, maaari ba bukas, iluto ko na ang mga pagkain na matindi ang amoy pagkatapos ng aking tinapay tuwing umaga. Ang kusinang pasteleria ay kailangang maingatan ang amoy. Kung ang cream ng customer ay may amoy ng pata, mahirap na. Tumingin siya sa akin na parang may sinasabi akong masamang bagay. Ang bagong nanganak ay dapat kumain sa tamang oras. Ang tinapay ba ang mas mahalaga o ang kalusugan ng iyong hipag? Nagsimula akong halos mabulit. Hindi ko sinabi na hindi ako magluluto. Humingi lang ako ng iba-ibang oras. Ngunit sa mga mata niya, ang anumang hindi na ayon sa kanyang gusto ay naging pagiging makasarili ko. Mula sa itaas, tumawag si Marichel. Maribel, uhaw ako. Pakiareglo mong gatas, warm lang, huwag masyadong mainit. Pinara ko ang kalan, nagugas ng kamay, naglihang gatas at dalhin sa itaas. Habang inilalagay ko ang baso sa mesa, ibinigay pa niya sa akin ang isa pang tela. Katulong din na labhan mo ito. May amoy na parang pawis ako. Hindi ako comfortable. Kinuha ko ang tela. Sa loob ng puso ko, medyo lumubog. Isa lang na tala, hindi ito malaking bagay. Ngunit ang paraan ng pagsasabi niya ng katulong din ay nagparamdam sa akin na katulad akong household helper na binibigyan ng karagdagang trabaho. Opo, lalabhan ko. Nang sandaling iyon, si Boboy ay nakaupo sa sahig ng sala at binubuksan ang lalagyan ng malaso na iniiwan ko sa mesa. Kinukuha ng bata ang bawat rolyo, binibigkis sa pulso at tumatawa. Nagmadaling nagsalita. Boboy, gamit ito ng tita para gumawa ng tinapay para sa mga customer, huwag mong bilugin para magulong ha. Lumingon si Marichel sa anak sa kanatawa, bata pa siya, Maribel, maganda ang kulay kaya gusto niya. Marami kang magagandang gamit ng pasteleria, hindi nakakagulat na nagugustuhan niya ito. Yumuko akong pumikot ng bawat rolyong laso. Si Aling Koring na nakatayo sa pintuan ay tumingin sa loob at nagsalita. May bata sa bahay at nagtatanot ka parang may magnanakaw. Pagkatapos mong magkaroon ng sariling anak, malalaman mo na ang paglaruan ng bata ay kapalaran. Ang salitang pagkatapos mong magkaroon ay hindi mabigat katulad ng ibang mga salita ngunit parang maliit na karayom na tumusok sa puso ko. Nagpakita akong mapuwersa ng ngiti. Kinuha ang kahon at bumaba sa kusina at sinabi sa sarili ko na huwag nang mag-isip ng masama. Ngunit mas lumubog ang lahat araw-araw. Nagsimula na si Marichel na kumilos na parang nasa sarili niya ang bahay. Binuksan niya ang aparador ko at kinuha
ang aking manipis na hapon na jacket dahil medyo malamig dahil sa air conditioning. Ginamit niya ang bagong tuwalya na inihanda ko para sa mga bisita mula sa probinsya. Isang araw, natuklasan ko na ang isang latang manok na sopas na pinadala nga aking nanay para sa akin ay nabuksan na at dalawa pa lamang ang natitira sa kwarto ni Marichel. Nagtanong ako ng mahinahon, Ate Marichel, ang sopas na ito ay pinadala ng nanay ko para sa akin. Kung kailangan mo, sabihin mo sa akin at kukuha na lang ako para sa iyo, ngunit huwag mo na lang basta-basta buksan ang aking ref ng magamit. Tumingala si Marichel mula sa unan saka nakpakita ng mapuwersa ng ngiti. Sus Maribel, akala ko ay pangkalahatan na iyon at malampit na akong manganak, kailangan kong lakas. Bakit naman nang ganon ang kilos mo? Sinubukan kong manatiling mahinahon, hindi ko kinukuwestiyon ang halaga. Ate, ngunit ang personal na gamit, tanungin mo muna ako ng isang salita. Akto na ako'y paayat ni Aling Koring mula sa ibaba, narinig niya ang kaulahin ng aking salita, at agad na naging malungkot ang mukha niya. Ilang latang sopas lang naman iyon, malaking bahay, punong gamit, maikli ang puso. Kaya sinasabi ng mga tao, ang babay na may ari-arian ngunit maikli ang puso, ang kayamanan ay magiging malamig din. Tumingin ako sa biyenan, gusto ko sanang sabihin na ang bahay na 5 milyong piso ay hindi lumitaw ng walang dahilan. Ito ay binuwangam nga baksa na pawis ng aking mga magulang sa sari-sari store, mga araw na naligo si nanay sa ulan para kumuhang paninda, ang isang pirasong lupang lolo at lola ko na ibinenta nila sa luha. Ngunit naktakip ang lalamunan ko, yumuko na lang akong kinuha ang basura ng sopas. Nang araw na iyon ay mayroon akong 4 na order ng tinapay, isang ube cake, isang buko pandan para sa opisina, at 2 pianono para sa hapon. Habang tinatambak ko ang cream, tumawag muli si Aling Koring mula sa itaas. Maribel, maginit kang tubig para sa iyong hipag, pampainit ng katawan. Pinatay ko ang makinang cream, tumakbo sa itaas. Nang bumaba naman, medyo natubig na ang cream, kinailangang ulit mong gawin. Ang pera para sa nga sangkap ay hindi malaki ngunit ang pagwawatak-watak ng oras ay nakpapagalit sa akin. Buong araw ay parang shuttle ako. Mula sa kusinang pasteleria papunta sa kwartong hipag. Mula sa mga customer papunta sa mga gawain ng pamilya ng asawa. Nang gabi, tumawag si Eddie na kailangan niyang manatili sa trabaho ng isang araw pa dahil may sira sa air conditioning system ng isang hotel. Gusto ko sanang ikuwento ang lahat ngunit narinig ko na napagod na siya, na nahimik na lang ako. Ingatan mo ang sarili mo. Tinanong niya, okay ka ba sa bahay? Tumingin ako sa nagsulsol na kaldero nga aros tsaldo sa ilalim sa tasa ng tuwalya ni Marichel, sa mga laso na ginusot ni Boboy at hindi pa nagagayos saka sumagot, okay naman. Pakababang linya, umupo ako sa plastik na upuan sa kusina. Sa labas, bumabagsak ang ulan, ang tubig ulan ay nagtatambol sa bubong. Sinasabi nga tao na ang mahipak at manugang ay dapat magtulungan. Ngunit sa mga araw na iyon, lagi akong nagtatanong sa sarili ko, kung isa lang ang laging yumuyuko at ang isa ay kalmanteng nagdaragdag ng pasanin, ito pa ba ay tawaging pagtulong sa pamilya o naging pagsasamantala na? Wala akong sagot. Alam ko lang na bukas ng umaga bago sumikat ang araw, tiyak na may kumakatok na si Aling Koring sa pintuan ng aking likod na kwarto para gisingin ako. Nang umagang iyon, kailangan kong may hatid ang isang ube cake sa isang customer sa kabilang barangay. Basa pa ang kalsada, mabagal ang biyaheng scooter ko dahil natatakot akong mapulupot ang dekorasyon. Nang matanggap ng customer ang jacket at pinuri niya ito, nagbigay pa siyang mangga dahil sa kahusayan ng trabaho ko. Karaniwan, masaya na ako sa gayon ngunit ngayong araw ay nagagalit ang puso ko. Pauwi na ako bandang 10 oras. Nang ihinto ko ang scooter sa harap ng bakuran, nakita ko na bukas ang pintuan ng sala. Ang baby crib ni Babet ang katawagan ko sa bagong sanggol ni Marichel ay nakalagay na sa tabing bintana sa kaliwa. Ang kinatatayuan ng baby crib ay ang lugar kung saan dati ko nakalagay ang isang maliit na mesa.
Dun ang larawan ng aking pamilya ng nagulang, isang frame na litrato ng tatay at nanay ko kasama ang lolo at lola ko noong buhay pa. Sa tabi nito ay isang maliit na insenso na sinisindihan ko tuwing kaarawan at kapistahan. Mula nang lumipat kami sa bahay na ito, inilagay ko ito sa pinakamailawak na sulok ng sala, hindi kapansin-pansin, hindi nakakasagabal sa sinuman. Para sa akin, ito ang lugar na nagpapaalaala sa aking ugat, sa pawis ng mga magulang ko na nainakda sa bawat ladrilyo ng bahay. Ngunit ng araw na iyon, ang mesa ay itinulak sa tabingang hagdan, nakatagilid ang picture frame, nailis ang insenso sa tela. Ang lugar na iyon ay may kumalatkat na banik, nakalagay ang krip, beg ng lampin, boteng gatas at ilang tuwalya ng sanggol. Natitigilan ako sa gitnang sala. Ang mamanggang customer ko ay nahulog sa bag at gumilingon sa sahig na patong ladrilyo. "Nay," tinawag ko, parang nabagalan ang boses ko. "Bakit inilipat ang mesa ko?" Tumingin si Aling Coring na nakaupo sa sopa, kumakampay sa apo habang nanonood ng chartoon sa telepono. Lumingon siya saka nagsalita na parang walang kahalaga. "Maliit lang na mesa yan, nagitla ka ba? Ang lugar na iyon ay mas mahangin, para sa krib ng sanggol para mas malamig. Ang mabuhay na tao ay unang isipin ang mabuhay na tao." Tinaman akong kataga na parang bigla ang ulan sa tanghali. Lumapit ako at itinayo ng mabuti ang picture frame, pinunasan ang manipis na alikabok sa basong larawan. "Nay, ito ay larawan ng nanay at tatay ko kasama ang aking malolo at lola. Inilagay ko ito doon mula nang lumipat kami sa bahay na ito. Kung gusto mong lagyan ng krib ang lugar na iyon, sabihin mo sa akin, maglalaan ako ng ibang lugar, hindi mo na lang dapat inilipat ng walang tanong." Kumukunot ang kilay ni Aling Coring. "Buhay pa ang mga magulang mo sa probinsya, hindi naman iyon malaking altar. Kaunti lang na pag-alis ng mesa at nagawa mo ng parang dinisrespeto ko ang buong pamilya mo." Nginuot ko ang labi ko. Kung magsalita pa ako, tiyak na sasabihing walang galang ako, ngunit kung tutulugin ko, may kasalanan naman ako sa harap ng larawan ng aking managulang. Ang bahay na ito ay binili ng aking mamagulang gamit ang lahat ng kanilang sipag at tiyaga para sa kanilang anak na babae. At kahit isang sulok para ilagay ang larawan nila ay hinusgahang nakakasagabal. Bumaba si Marijel mula sa hagdan, isang kamay ay nakakabit sa barandilya, isa ay naktataglay netiyan. Tumingin siya sa krip saka nagsalita, "Ate Maribel, tama naman ang sinabi ni nanay, mas maluwag ang hininga ng sanggol sa maliwanag na lugar. Ang mesa mo ay hindi naman inalis, nandun pa rin sa bahay, hindi nga ito inuwi." Lumingon ako sa kanya, "Ate Marichel, kung may nagdalang larawan ng iyong magulang ng walang pahintulutan, hindi ka ba malulungkot?" Nanlalaki ang mga mata niyang sandali saka nakpakita ng mahirap na ngiti. "Labis-labis naman ang sinasabi mo, malapit na akong manganak. Huwag mong gawing mabigat ang hangin." Agad na naktanggol si Aling Coring. "Nakita mo na ba? Ang iyong hipag ay malapit ng manganak at kailangan siyang bumaba para pakinggan ang iyong mareklamo. Sinasabi ng mga tao, ang mabuting manugang ay nagdudulot ng kapayapaan sa bahay, ngunit ang manugang na laging matanong kahit malaking bahay ay magiging malamig. Nang marinig ko ang mabuting manugang ay nangalay ang aking puso. Pala, sa mga mata niya, ang ibig sabihin ng mabuting manugang ay huwag maging malungkot, huwag magkaroon ng hangganan, huwag magprotektahan ng isang bagay na sa iyo. Kinuha ko ang managulong mangga mula sa sahig at dinala sa kusina para hugasan. Habang inilalagay ko ang mga mangga sa baskahan, narinig ko ang ingay sa sala. Tumakbo ako palabas at nakitang ginagambala ni Boboy ang isang sample box na tinapay na inilagay ko sa mababang mesa. Iginagambala ng bata ang cream na dekorasyon. Hindi ko napigilan. "Boboy, huwag mo yan hawakan. Gawa iyan ng tita para sa customer." Nagulat ang bata, malapit nang umiyak habang tumakbong palayo sa lola niya. Niyakap siya ni Aling Coring, nanggagalit ang tingin sa akin. "Bakit mo siya sinigawan? Ilang taon pa lang siya." Wala siyang nalalaman. Huminga ako ng malalim.
Hindi ko siya sinigawan, ngunit kailangang ito ay ipakita sa customer mamaya, masisira na ito. Nagsalita si Marichel mula sa hagdan, mahinahon ang boses. Gumawa ka lang mago, magaling ka naman, ilang minuto lang naman. Ilang minuto? Para sa kanila parang laruan lang ang lahat ng aking ginagawa. Gaano katagal na pagsasanay ang kailangan para maging pare-pareho ang petals ng cream flower. Isang sample na cake para sa customer na may maling kulay ay kailangang i-revise mula simula. Ngunit ang ganitong bagay ay walang kabuluhan sa kanila sapagkat ang trabaho ko ay sa bahay, kaya tinuturing nilang may pahinga ako. Nang gabing iyon, umuwi si Eddie ng huli. Pawis pa ang damit niya, namumula ang nga mata sa isang araw eng pag-ayos eng malaking sistema eng aircon sa isang pabrika. Gusto ko sanang ikuwento ang nangyari sa mesa ng mga larawan ngunit nauna na si Aling Koring. Nakaupo siya sa sala, malungkot ang tinig. Eddie, ang asawa mo ay masyadong mapili. Inilipat ko lang ang isang maliit na mesa para ilagay ang krip ng apo ko. Nagmukmok na siya buong araw. Tumingin si Eddie sa akin saka tumingin sa kanya at marahil siya ay pagod. Marahil naisip niyang maliit lang itong bagay talaga. Hinila niya ako sa kusina at nagpababang ang boses. Makatulong ka ba sa nanay at ate ng ilang araw? Malapit ng manganak si Ate Marichel. Nanay ay para sa apo din naman. Matagal akong tumingin sa kanya. Gusto ko sanang tanungin, at ako, sino ang para sa akin, ngunit nagtakip ang lalamunan ko. Natakot ako na kung magsalita ako, mahuhulog ang luha ko sa harap niya, at ayoko na gawing tao na palaging nagrereklamo ang sarili ko. Nang gabing iyon ay hindi ako kumain ng hapunan. Pumasok ako sa likod na kwarto, umupo sa maninipis na banig at pinakingan ang maingayng buong pamilya sa itaas. Tunok ng tawang si Boboy, boses ni Aling Koring na nagpapahinga, boses ni Marichel na nagrereklamo ng masakit na likod. Lahat ng mga ingay na yun ay bumaba sa kwartong puno ng harina at parehong malapit at malayo ang pakiramdam. Binuksan ko ang telepono at tumingin sa larawan ng aking mga magulang na kumuhang litrato sa harap ng bahay ng unang beses na natanggap nila ang susi. Nakayuko si tatay, ngumingiti si nanay. Dalawa silang may simpleng damit ngunit nagniningning ang mga mata dahil naisip nilang ang kanilang anak na babae ay mayroon na ngayong sariling lugar na matatawag na tahanan. Inantabay ko ang telepono sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon ay hindi na ako nagagalit sa biyenan kundi sa sarili ko. Nagalit ako sa dahilan na hayaan ko ang mga tao na dahan-dahang lumagpas sa aking mahangganan. Nagalit ako sapagkat ang bahay na binili ng aking mamagulang para ako ay makatayo ng tuwid ay yumuyuko ako sa sarili ko sa loop ng likod na kwarto ng bahay na iyon. Nang tanghaling iyon, ang araw ay nagtatapon ng liwanag sa yero sa likod ng kusina na ginagawang sobrang init ng kwarto ng harina. Tatapusin ko na sana ang isang naunang natunaw na cream dahil sa panapanahong pagputol ng kuryente nang tumawag si Aling Feling para kumpirmahin ang oras ng pagkuha ng birthday cheque. Ang order ay nakakahalaga ng 3,800 piso, isang dalawang palapag na kak na may puting batong kulay garing pundasyon at mga letrang ipinagdiriwang ang ika-75 na kaarawan ng lolo, mabuhay ka ng matagal at malusog. Maingat akong nagsasanay sa cake. Ang mga customer na matatanda ay pinipili ng mabuti ang bawat detalya. Ang lettering ay kailangang malambot, ang mga bulaklak ay hindi masyadong marilag, ang kulay ay kailangang mapino. Tapusin ko na sana ang huling linya ng hangganan ng cream nang biglang dumawit ang malakas na iyak ni Babet mula sa itaas. Ilang sandali pa, bumaba si Aling Koring na hawak ang sanggol, kulubot ang mukha, medyo gusot ang buhok, tila pagod na pagod. Nakatayo ako sa tabing hurno, kaliwang kamay ay may bag ng cream, kanan ay may harina sa damit, sa mesa ay isang tray ng galetas na kakaalis pa lamang sa hurno at kailangan pang lumamig. Diretso siyang lumapit sa akin at inilagay si Babet malapit sa aking mangkamay. Hawakan mo siya sandali, paayat muna si nanay. Mula umaga hanggang ngayon ay masakit na ang ulo ko. Nagulat ako, humakbang ng isang hakbang paatras. Nay, nagtatrabaho po ako, may harina sa mga kamay ko at mainit pa ito.
mapanganib na hawakan si Babet ngayon. Ilagay mo siya sa crib pagkatapos kong tapusin ang tray ay tulungan ko na. Tumingin sa akin si Aling Koring na parang nagsabi akong karumal-dumal, kahit kailan ka gumawang tinapay, kailan mo tapos ang trabaho. Ang apo ko ay umayak na ng ganito at isa sa alang-alang mo pa ang tray at hurno. Sinubukan kong gawing mahinahon ang boses ko. Hindi ibig sabihin na hindi ko mahal ang sanggol, ngunit nakatayo ako sa tabingang mainit na tray at baka madulas ang makamay ko na may harina, mapanganib iyon para sa bata. Si Babet ay patuloy na umiyak. Ang iyang bagong panganak ay maikli ngunit sa kusina ay parang nagbabalat sa mga nerbiyos ko na nangangatok na. Hindi nagsaya si Aling Koring, nakatutok lang ang tingin sa akin. Masyadong magaling ka na ngayon, Maribel, hindi mo alam kung paano mag-alay. Hindi ka pa nakakaanak. At ang pag-aalaga sa mga nanganak para sa tahanan na ito ay kapalaran din. Akala mo bang lahat ay binibigyan ng kapalaran na hawakan ang apo ko? Ang bag ng cream sa kamay ko ay sinapitin ng gayon na ang gilid ay pumulpot. Marinig ko ng mabuti ang bawat salita, hindi ka pa nakakaanak. Ang nanganak para sa tahanan ay kapalaran. Ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na huwag hayaang ang usapan ngang anak ay makasugat sa akin. Ngunit ang mga kataga na iyon ay tuwirang tumusok sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Mula sa itaas ay kumawala ang boses ni Marichel, mahina ngunit sapat para marinig. Nay, kung ayaw ni Maribel, huwag na ituloy. Alam ko naman na nag-abala na tayo sa kanya. Ang pagkasabi ay parang nagpapakumbaba ngunit itinulak nito ako bilang taong walang malasakit. Naglagay akong bag ng cream sa mesa at nagsabi, Ate, hindi ibig sabihin ng ayaw ko, sinasabi ko lang na ngayon ay nakatayo ako sa tabi ng mainit, hindi ito ligtas para sa bata. Ngumuso si Aling Koring, mabuti pa talaga ikaw, inuna mo ang tinapay kaysa sa apo. Pera na lang ang iniisip mo, bula ka na sa mahalaga. Nanginginig ang mga kamay ko. Hinila ko ang crib para ilagay si Babet doon ng ligtas. Ngunit nang lumingon ako, nasakatan ng siko ko ang gilid ng trayeng mainit na galatas. Isang alon ng init ang tumakbo sa pulso ko, mababa akong umiyak, at ang tray ay natiling, at ilang piraso ng galetas ang nahulog sa sahig na nagpaduwag-duwag. Sabay-sabay na ito, lumago ang cream ng icing ng birthday cake ni Aling Feling sa pagkakatalit ng braso ko. Nakatayo akong walang galaw. Namumula na ang pulso ko, namumugtong na ang mga mata, hindi dahil sa sakit ng sunok kundi dahil alam kong kailangan kong gawin ng muli ang kalahating birthday cake habang palapit na ang oras ng paghahatid. Nang sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng labas. Pumasok si Eddie, puno pang alikabok ang balikat ng damit niya, hawak ang bag ng mga kagamitan, tumigil siya sa pintuan ng kusina. Sa harap niya, ako, nakatayo sa gitna ng sahig na puno ng piraso ng galletas, namumula ang pulso, na streak ang birthday cake. Si Babet ay humihiyaw sa loob ng crib, habang nakatayo si Aling Koring na punong galit ang mukha. Dahan-dahang nagtanong siya, Ano ang nangyari? Bago ko masalita, nagsalita na si Aling Koring, ang asawa mo ay lalong hindi mapag-usapan. Humingi ako sa kanya na hawakan ang apo sandali, na kunwari siyang parang pinagtrabaho ko siyang labis. Ang bahay na ito ay para sa kanya kaya tayo ay palaging mali. Tumingin si Eddie sa ina niya saka sa akin, huminto ang tingin niya sa aking pulso. Nasuno ka ba? Uminog ang gulo ko sa ugali. Okay lang ako. Lumapit siya at kinuha ang aking kamay, ang pulang gasgas ay nagtatakbo ng mahaba, nagsisimula ng magbukol. Namukto ang mukha ni Eddie, hindi siya nagsalita ang dagdag, diretso siyang umakyat sa itaas. Tinawag siya ni Aling Koring. Puntahan mo ang asawa mo at tingnan kung ano ang naisip pa niya. Ilang minuto lang, bumaba na si Eddie ngunit ngayon ay iba na ang hitsura ng mukha niya, wala na ang pagod na hitsura ng bagong umuwi sa trabaho at nasa kanya na ang katahimikan bago bumabagyo. Tinanong niya ako, sa likod na kwarto ka natutulog mula nang dumating dito ang nanay at si Ate Marichel. Yumuko lang ako, opo. Ang aming kwarto sa itaas ay puno ng gamit ni Ate Maricel. Hindi na ako sumagot, mahinahon lang na tumango.
Lumingon si Eddie sa buong kusina, tumingin sa maninipis na banig na nakatiklop sa sulok sa mga sakong harina na nakakabit sa dingding. Lumingon siya sa ina niya. Nanay, inilipat mo ang mesa ng malarawan ng pamilya ni Maribel malapit sa hagdan. Nagalit si Aling Coring. Maliit lang na mesa naman iyon, ikinukwento na niya sa iyo. Naglagay lang ako ng krip para sa apo, may inalis ba ako sa bahay? Iniabot ni Eddie ang kamay sa akin, nasa iyo ang telepono mo. Binuksan ko ang telepono at ipinakita sa kanya ang larawan ng nasirang sample check ng Boboy, ang mamensahe ng customer na nagrereklamo, ang bayad na na-refund, at ang mensahe ko kay Marichel tungkol sa pag-awak ng gamit sa ref. Tiningnan niya ng isa-isa ang lahat at habang tinatanaw niya, mas lumalago ang pagiging malamig ng mukha niya. Patuloy na nagsasalita si Aling Coring tungkol sa mga malilit na bagay na dapat marunong ang isang manugang na mag-alaga sa pamilya ng asawa. Inilapat ni Eddie ang telepono sa mesa. Ang tunog ng pagkababa ng telepono sa mesa ay hindi malakas, ngunit ginawa nitong tahimik ang buong kusina. Tumingin siya sa ina niya at tinanong ng isa-isang salita, "Nanay, nasabi mo maglingkod." Natulala si Aling Coring. Si Marichel ay nakatayo sa hagdan, dumidikit ang kamay sa barandilya, namumutla ang mukha. Nakpatuloy si Eddie, hindi mataas ang boses ngunit matatak na parang tinutumbok ng pako. "Ginagalang ko po kayo, nanay, mahal ko si ate, Maricel na bagong nanganak, ngunit hindi ko papayagan na gawin ng sinuman ang aking asawa na katulong sa loob ng kanyang sariling bahay." Nakpaka-wide ang mga mata ni Aling Coring. "Sinasabi mo iyan sa iyong ina?" Malinaw pa rin ang pagpiling salita ni Eddie. "Nagsasalita po ako sa inyo bilang isang mapagmahal na anak, ngunit nagsasalita din ako bilang isang responsableng asawa. Ang asawa ko ay hindi isang katulong. Ang bahay na ito ay ibinigay ng mga magulang ni Maribel ng eksklusibo para sa kanya. Walang karapatang kunin ang kanyang silid tulugan, hawakan ang kanyang gamit at pilitin siyang manahimik sa dalawang salitang pamilya na asawa. Nakatayo ako sa likod niya, tumutulong ang luha ng hindi ko namamalayan. Sa loob ng maraming araw, hindi ko kailangan ang isang tao na manalo para sa akin. Kailangan ko lang isang tao na makita ako na pinaalis ako hanggang sa pinakailalim." Umulan ng luha si Marichel. "Kuya Eddie, bagong nanganak pa lang ako, ganito ang ginagawa mo, parang pinapalabas mo kami." Lumingon si Eddie sa ipag niya. "Mabagal nuni, hindi malambot ang tinig, hindi ko pinapalabas si at sa kalsada. Magtatawag akong taxi para maibsan kayo ni Nanay Powi sa bahay ni Kuya Arman. Maglilipat akong 15,000 piso para sa bayad ng isang buwang pag-alaga ng espesyalista. Ngunit mula ngayon, hindi na matutulog ang aking asawa sa bodega ng harina para magbigay ng silid para sa sinuman." Nanginig si Aling Coring sa galit. Tinutukoy niya si Eddie. "Eddie, tatandaan mo ang salitang sinabi mo ngayon. May asawa ka na at nalimutan mo na ang iyong ina. Pinalaki kita, at dahil sa isang manugang ay pinapalabas mo ang iyong ina sa bahay." Huminga ng malalim si Eddie, hindi niya itinapon ang kamay ng ina niya, hindi rin siya nag-alab ng tinik, nakatayo lang siya sa pagitan ko, mababa ang tinik niya. "Hindi ko kayo nilimutan, nanay, ngunit ang bahay na ito ay bahay ni Maribel, kaya kung nandito kayo, iginagalang ko pa rin kayo. Si Ate Marichel ay nanganak, tutulungan pa rin siya ngang mag-asawa namin, ngunit ang tulong ay hindi nangangahulugang hayaan ang asawa ko na maging katulong niya sa loob ngang aming sariling tahanan." Sinubukan pang tumanggol ni Aling Coring. "Ang asawa mo ay hindi mahina, kaunting trabaho pa, wala pang mamamatay. Hindi ka pa nakakaanak, kaya ang nakakaanak para sa pamilya nito ay dapat ay kikilalanin mo rin ang merito niya." Lumabas na akong nakatayo sa tabi ni Eddie. Ang pulso ko ay pula pa rin ngunit sinubukan ko pa ring panatilihing mahinahon ang boses ko. "Nanay, hindi ko sinasabing hindi ko tutulungan si ate. Ngunit hindi ko maring sabay na gumawang tinapay para kumita, magbigay ng silid tulugan, hayaan ang aking personal na gamit na makuha at makinig na parang katulong akong bahay na ito. Tao rin ako,
hindi lang ito makina. Tumingin sa akin si Aling Koring, ang mamata ay parang matalim na ita. Matalino ka, may bahay na 5 milyong piso kaya matalino ka. Makikita mo na pagpapalabas sa biyenan ay hindi kailanman magiging maayos. Kinuha ni Eddie ang telepono at tinawagan ang taxi. Tinawagan din niya si Arman ng maikling salita. Kuya, pumunta ka dito para sunduin si nanay at si ate Marichel o ko na naman ang magtatawag ng taxi. Naglipat na akong 15,000 piso sa account mo para sa isang buwang bayad ng espesyalista. Mula ngayon, hindi na sila maaring manirili sa aming bahay. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng kabilang dulo. Nakita ko lang na naging matigas ang mukha ni Eddie. Sumagot siya, asawa mo si Marichel. Kuya, responsibilidad mong tingnan ang panganganak nga asawa mo. Huwag na itong ilipat lahat kay Maribel. Kalahating oras pagkatapos, dumating ang taxi. Habang nagpapagminuto-minuto ang pag-alis ni Aling Koring at ni Marichel, parang may bagyong dumaanan sa bahay. Nakalaras-laras ang magulong ng maleta sa sahig, binalot ng pabilis-bilis ang gamit ng sanggol. Si Boboy ay umiyak dahil ayaw niyang umuwi sa lumang bahay. Habang nagsasalansan ng gamit si Aling Koring, nagbubulong-bulong siya para marinig ko. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng manugang na ganito ang kapalad. Kaunting tulong lang pamilyang asawa, ay parang ginawa mo ang sarili mo at sinanay. Hayaan mong makitang lahat kung paano mo trinato ang bagong nanganak na biyenan. Nakatayo ako sa paanan ng hagdan ng walang sagot. May mga sandali na ang katahimikan ay hindi sanhingang kahihinaan kundi dahil napakagot mo nang ipaliwanag ang sarili sa taong determinadong hindi maintindihan. Nang lumayo na ang taksi sa bakuran, inisip ko na magagaan na ang pakiramdam ko, pingnit hindi. Lumipas ang tunog ng kotse at naging malamig ang katahimikan ng bahay. Bumaling si Eddie at tumingin sa akin. Lumapit siya, kinuha ang aking kamay at tiningnan ang sugat ng sunok, saka kumuhang gamot mula sa first aid kit at maingat na inilagay. Humingi akong tawad, wika niya. Umiling ako. Nagtanggol ka na para sa akin, dapat ay mas maaga mo itong nakita. Hindi ko siya sinumbat pa. Ang sinumang lalaki na lumaki sa pamilyang Pilipino ay mayroon isang sinulid na humahawak sa pagitan ng paggalang sa magulang at pagmamahal sa asawa. Ang kailangan ko ay hindi isang taong basta puputol ng sinulid na iyon, kundi isang taong nakakaalam kung kailan dapat ipagtanggol ang asawa bago maging ito ay pantali-salig. Nang hapon na iyon, dalawa naming mag-asawa ang umakyat sa silid tulugan para ayusin ito. Ang kama ay gulong-gulong ang kumot. Sa sulok ay natira pa ang ilang lampin, isang maliit na medyas ng bata, at lalagyan ng gatas. Ang aking aparador ay ginulo. Ilang damit ang nakasampa kasama ang gamit ni Maricel. Ang drawer ng vanity table ay may bakas ng pulbos. Maingat na nilagyan ni Eddie ang bawat gamit. Habang ako ay pinunasan ang picture frame kasal. Nang buksan ko ang mababang drawer malapit sa safety vault, biglang natulala ako. Ang folder na mga photocopy ng dokumento na lagi ko inilalagay sa kaliwa ay naalis na papuntang kanan. Ang plastic cover na may photocopy ng ID, titulo ng lupa, marriage certificate ay hindi na rin nakayos sa pagkakasunod-sunod na naalala ko. Nananatili ang safety vault hindi nabuksan. Mukhang ligtas pa ang mga dokumento kaya sinubukan kong payapain ang sarili ko. Baka sa pakmamadaling pakayos na kamit nung nakarang makaaraw ay nakamali lang akong napaklalakay. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam sa loob ko parang yumapa ka sa pamilyar na sahig ngunit narinig mong makulok sa ilalim. Tinanong ko si Eddie, hinawakan mo ba ang folder ng mga dokumento sa mababang drawer? Agad siyang sumagot. Bakit Maribel? Parang ginulo iyon. Sandaling nanahimik saka nagsalita ng mas mabagal. Huwag mo ng dakdak na gawin kahit anong bagay. Kumuha muna ngang litratong lahat. Pag-uwi ko ay tingnan natin ang kamera. Sinunod ko. Kinuha ko ang litrato ngang bawat sulok ng drawer, bawat folder kahit ang tiklop ng cover. Habang hawak ko ang telepono, malamig ang makamay ko. Kung personal na gamit lang ang naalis, maaari ko pa ring tanggapin. Ngunit ang mga dokumento ng bahay ay ibang-iba.
Ang mapagkakatiwalaang tao ay hindi basta nagbubukas ng filing folder ng iba, lalo na kung alam nila na ang bahay na iyon ay personal na ari-arian. Bandang 10 oras ng umaga, habang nagtatakip ng itching ang ma-chocolate mamon para sa isang customer, tumunog ang telepono. Sa display, Manong Pedring ang barangay tanod na nakaasenta sa aming lugar. Si Manong Pedring ay maingat at mabait na tao. Paminsan-minsan, kapag maraming kotse and customer na nakapark sa harap, pinaalerto niya kami para huwag harangin ang daan. Opo. Manong, naririnig ko po. Mababa ngunit seryoso ang boses ni Manong Pedring sa kabilang dulo ng linya. Maribel, nandito po kami para kumpirmahin ng county. Nagsumite ng application si Arman Reyes para irehistro ang kanyang pamilya bilang residente sa inyong address. Kasama sa aplikasyon ay litrato ngang titulo ngang bahay, kopya ngang iyong ID, at isang kasulatan na may lagda na may pangalang Maribel Santos. Gusto ko lang tanungin kung kumpirmahin mo ito. Naramdaman ko na lumamig ang aking likod. Ang kutsara sa aking kamay ay nahulog sa inox na tray, nagpaduwag ng tunok na malinaw. Manong, ano ho ang sinabi ninyo? Nagregister ang pamilya ni Arman Reyes sa aming address. Bagong sumite ang aplikasyon. Medyo nagtataka ako kaya tinawagan ko muna kayo dahil naalala ko na ang bahay na ito ay nasa panggalan ninyo. Kinailangang manghawak ako sa gilid ng mesa para makatayo. Manong, hindi ko kailanman pinirmahan ang anumang kasulatan na nagbibigay ng pahintulutan para sa sinuman na magrehistro sa aming address. Wala rin akong alam tungkol dito. Sandaling nanahimik si Manong Pedring saka nagsabi, kaya tama ang tawag ko. Ang lagda ay mukhang pangalan ninyo kaya naging maingat ako. Itatago ko muna ang aplikasyon, wala pa akong aaprubahan. Suriin mo ang inyong mga dokumento kung may nawawala. Nilunok ko ang naipon sa lalamunan. Salamat Manong, mangyaring ihinto muna ang proseso. Pag-uwing asawa ko, mag-usap kami at tatawagan kami ulit ninyo para malinaw. Nagdagdag si Manong Pedring, maingat ka, Maribel. Ang pamilya man o hindi, ang anumang bagay na may kinalaman sa lagda, address at ari-arian ay hindi dapat basta-basta. Pakababang linya, nakatayo akong namamangha sa gitna ng kusina. Amoy pa rin ng chocolate mamon ang buong lugar ngunit nangangalok na ang tiyan ko. Sa papel nga aplikasyon may lagdang may pangalang Maribel Santos. Hindi ko kailanman pinirmahan iyon. Hindi ko kailanman pumayag. Hindi ko kailanman tinanong. Tumawag agad kay Eddie. Makauwi ka na ba ng maaga? Hindi lang tungkol sa ginulong dokumento. May nagpaparehistrong pamilya gamit ang aming address at sa papel ay may lagda na mukhang pangalan ko. Hindi na naktanong si Eddie. Naksabi lang siya, pauwi na ako. Umupo ako sa upuan sa kusina. Binuksan ang folder ng ebidensya sa telepono. Kahapon, puno ito ng screenshot ng post ni Marichel, makomento, mamensahe ng nakansela ng order. Ngayon ay may dagdag na litrato and ginulong drawer and dokumento. Tiningnan ko ang bawat larawan, mabigat ang pakiramdam ng puso na parang bato. Kung noong nakaraang araw, ay naisip ko pang maring ang pamilyang asawa ay nagmalabis lang sa usapan ng panganganak, ngayon ay nagbago na ang kulay ngang lahat ng bagay. Hindi na ito tungkol sa ulam ngang bagong nanganak, silit tulugan o ilang mapanakit na salita. Umabot na ito sa mga dokumento, sa lagda, sa karapatang magdesisyon sa bahay na binayaran ng aking mamagulang ng buong buhay nilang pagsisikap. Nang hapon na iyon, nang umuwi si Eddie, hindi na nagpalit ng damit, dalawa kaming umupo sa harap ng monitor ng kamera sa sala. Binuksan ko ang nakaimpok na footage ng mga nakarang gabi bago umalis si Aling Coring at si Maricel. Isa-isang dumaan ang mga frame, walang laman ang hallway, madilaw ang ilawang gabi, bahagyang bukas ang pintuan ng kwarto. Pagkatapos, sa isang oras na wala ng kalahating gabi, lumitaw ang anino ni Aling Coring sa harap ng pintuan ng aming silid tulugan. Huminto akong huminga. Inilapag ni Eddie ang kamay sa balikat ko, ngunit matigas din ang kanyang kamay. Sa screen ng kamera, nakatayo si Aling Coring sa harap ng pintuan ng aming silid tulugan, kamay ay may nakaon na flashlight ng telepono.
Lumingon-lingon siya sandali, sa kadahan-dahang itinulak ang pintuan at pumasok. Umupo akong katabi ni Eddie, natigas ang buong katawan ko. Bago pa man iyon, sinubukan ko pa ring magpayapa baka nakamali lang ako sa pagkakaalala sa posisyon ng na folder. Baka habang nag-ayos ng gamit ay may humawak ng hindi sinasadya. Ngunit ang larawan sa harap ko ay hindi na nagpapahintulot sa akin na magsinungaling sa sarili ko. Sa kamera, diretso si Aling Coring sa mababang drawer malapit sa safety vault. Hindi siya nakulangan ng may nakahanap ng bagay ng hindi sinasadya. Hinila niya ang drawer, yumuko, inusisa ang bawat plastic folder. Ilang sandali, lumitaw si Marichel sa pintuan ng kwarto, suot ang maluwag na baro, nakabuklod ang buhok, hawak ang telepono. Pumasok siya, kinuhang ina ni Eddie ang folder ng mga dokumento at inilagay sa vanity table. Lumapit si Marichel, binuksan ang telepono niya, kinuha ang litrato ng bawat pahina. ID ko, photocopy ng titulo, marriage certificate, deed of donation mula sa aking mga magulang. Mabilis siyang kumikilos at ang galaw ay hindi parang ginagawa ng hindi lubos na nalalaman kung ano ang ginagawa niya, parang isang taong malinaw na ang alam kung ano ang kailangan. Narinig ko ang sarili kong mabigat na paghinga. Pinaslow down ni Eddie ang footage, ang kamera sa hallway ay hindi gaanong malinaw ang audio, ngunit ang kwarto noon ay bahagyang nakabukas ang pintuan at ang maliit na kamera malapit sa hagdan ay nakakuha ng ilang makakabukod na salita. Narinig ko ang boses ni Aling Coring na mababa, unit klaro. Irerehistro muna natin si Boboy dito para pag nag-apply sa magandang paralan, mas madali ang proseso. Sumagot si Marichel. Ate Maribel, paano kung malaman niya? Nagsalita si Aling Coring, parang ordinaryo lang ang usapan. Kapag nalaman, tapos na ang aplikasyon. Habang matagal kang naninirahatan sa isang lugar, nagiging normal na ito. At pagkatapos, kahit gusto nilang paalisin, ang malawak na bahay na hindi ginagamit ay sayang din. Ipinikit ko ang mamata ko, parang may kumakatok sa dibdib ko. Ang malawak na bahay na hindi ginagamit ay sayang din. Ang bahay na ibinayo nga aking mamagulang sa mataon ng pagod at pagsisikap sa mga mata ni Aling Coring ay isang lugar na sayang kung walang naktatira. Ang silid tulugan ko ay kinuha dahil mahangin, ang mesang larawan ay inalis dahil nakakasagabal, at ngayon ang address ng bahay ko ay pinakplanuhan para gamitin para mapalakas ang kredibilidad ng utang. Hinampas ni Eddie ang kamay sa mesa, hindi malakas ngunit nahulog ang computer mouse. Hindi siya sumiga. Tanong lang niya, Nanay, ganito ba ang ginawa ninyo? Pina-play namin ang segment na habang matagal, nagiging normal na ito. Sabi ni Nanay, paano iyon? Namula si Aling Coring sa litrato, lumayo ang tingin. Nagsalita siya, hindi malinaw ang kamera, huwag mo nang iakala ng iba ang kahulugan. Kinuha ko ang USB at inilagay sa mesa. Inimpok ko ang kumpletong kopya. Kung kailangan, pwede tayong humingi ng tulong sa isang eksperto para i-extract ang buong audio. Hindi ko gusto itong dalhin sa labas ng pamilya, kaya nandito kami ngayon para kausapin ng direkta. Kinagabihan, tumawag agad si Eddie kay Arman. Pinatunok ng 3 beses, walang sumagot. Isa pa, walang sagutin. Sa huli, tinawagan niya si Aling Coring. Agad na sumagot ang biyenan, galit pa rin ang tono. Ano pa naman ang kailangan mo ngayon? Umaga pa lang, masakit pa rin ang ulo ko. Ibinaba ni Eddie ang speakerphone, maingat ang tono. Nanay, ano ang application para irehistro si Arman sa aming address? Sandaling nanahimik ang kabilang dulo, saka nagbigay sagot si Aling Coring na parang walang malaking usapan. Iyon. Hiniram lang ang address para kay Boboy sa paaralan. Ang aming bahay ay nasa isang lugar na maliit at ang paaralang malapit sa inyo ay mas maganda. Apo ko rin naman ito, hindi ba? Tinanong ni Eddie. Kung ganon, bakit hindi ninyo tinanong si Maribel? Bakit sinuri ninyo ang filing cabinet at kinuha ni Ate Marichel ang litratong dokumentong bahay? Nagbago ang tono ni Aling Coring. Anong sinuri? Nakita ng nanay ang papel at tiningnan. Dito sa loob ng bahay, ano ang magiging rason para huwag makita? At mga photocopy lang naman ito, walang nawawala.
Narinig ko ang walang nawawala at nanlamig ang buong katawan ko. Ang napakaraming bagay sa mundo ay nagsisimula sa mga katagang iyon. Hiniram lang, walang mawawala. Nandun lang, walang mawawala. Lagdaan mo lang, walang mawawala. Pagkatapos sa nangyari, ang nagdadala ng kahihinatnan ay ang taong napilitan na sabihin walang mawawala. Malinaw na sinabi ni Eddie ang bawat salita. Nanay, pakinggan po ninyo. Hindi kailanman pumayag si Maribel na irehistro ang pamilya ni Kuya Arman sa aming address. Ang lagda sa aplikasyon ay hindi lagda ni Maribel. Mula ngayon, huwag na pong hawakan ang anumang dokumento na may kinalaman sa bahay ng aming mag-asawa. Nagalit si Aling Coring. Parang inakusahan mo akong magnanakaw. Nag-alala lang ang nanay para sa apo ko. Ang asawa mo ay talagang ayaw mag-alaga ng pamilya. Yun ang tunay. Sa pagkakataong iyon, nagsalita na ako. Nanay, kung totoong nag-aalala ka sa apo mo, tatanungin mo ako ng isang tanong. Pwede akong tumulong sa bayad ng paralan? Pwede akong tumulong humanap ng bagong paralan? Ngunit hindi ninyo karapatang kunin ang madokumento ng bahay ng walang pahintulutan ko. Sinabi ni Aling Coring, tahimik ka, kausap ko ang anak ko. Tumingin ako kay Eddie. Hindi na siya umiwas. Nanay, ang usapan na ito ay dapat ninyong kausapin pati si Maribel dahil ang bahay ay sa kanya. Naputol ang linyang kabilang dulo. Ang sala ay naging tahimik na naririnig mo ang refrigerator sa kusina. Ibinaba ni Eddie ang telepono, dalawang kamay ay nakalapag sa mesa. Hindi siya nagnalit sa maingay na paraan, ngunit alam ko na labis siyang nasasaktan. Nasasaktan dahil ang ina niya ay gumawa ng mali, nasasaktan dahil baka may kinalaman ang kapatid niya, at nasasaktan dahil pinayagan niyang mapagot ang asawa niya sa bawat patong na pagsubok. Binuksan ko muli ang folder ngang ebidensya, inayos ang bawat piraso ng maingat. Ang unang pahina ay litrato ang application para irehistro ang pamilya ni Arman. Ang ikalawa ay litrato ang ginulong filing cabinet. Kasunod ang transcript ng tawag kay Manong Pedring, litrato ng post ni Maricel, mga komento ni Aling Coring, mga mensahe ng nagkansela ng order. Habang inayos ko ang mga ito, naramdaman ko ang sarili ko na nagbago. Dati, natakot akong masabing ang manugang ay mapag-isip. Ngayon ay naunawaan ko na. Ang hindi pag-isip sa harap ng kasakiman ng iba ay ang sarili mo ang maaring isip nila. Sinasabi nga matatanda, ang mabuting kalooban ay mahalaga, ngunit ang pagiging mabuti ay hindi ibig sabihing hahayaan mong gamitin ka. May mga hangganan na kailangan itakda ng malinaw mula pa sa simula para mapanatili ang respeto sa isa't isa. Nang gabing iyon, umakyat ako sa silid tulugan at kinuha ang tumpok ng susi na ibinigay ng tatay ko. Hawak ko ito ng matagal sa palad. Malamig ang metal, naidikit sa talim ng kamay. Parang nagpapaalaala sa akin na ang karapatang maging may-ari ay hindi lamang nakasulat sa titulo, nakatakda rin ito sa katapangan na ipagtanggol ang pintuan ng iyong sariling bahay. Kinabukasan, nagpadala ngang mensahe si Eddie kina Aling Coring, Arman at Marichel. Ngayong gabi, pupunta kami ngang asawa ko sa bahay ni nanay para mag-usap. Ang may kinalaman sa mga dokumento at address ng bahay ni Maribel ay dapat na nandun. Walang akat na naktuhon sa mensahe. Ngunit alam kong ngayon ay hindi na dumadating ang makasama namin para huminghi ng pagmamahal. Pupunta kami para itigil ang paggamit ng ibang tao ng dalawang salitang pamilya bilang susi para makapasok sa aming buhay. Nang gabing iyon, hindi ako nagbihis ng magarbo at hindi ako naglagay ng makeup. Suot ko lang ang isang simpleng brown na blusa at itim na pantalon, nakatali ang buhok sa likod. Ayaw ko na parang pumupunta akong makipaglaban. Gusto ko na parang isang taong pumupunta para humingi ng kalinawan. Sinakay ako ni Eddie sa skuta, hawak ko sa dibdibang folder ng mga dokumento, sa luba USB, litrato ng delivery slip, transcript ng tawag ni Manong Pedring, litrato na post ni Maricel at mga mensahe na nakansela na order. Ang daan mula sa aming bahay papunta sa bahay ni Aling Coring ay hindi malayo, ngunit ng gabing iyon ay pakiramdam ko ay mas matagal kaysa karaniwan.
Sa makabilang paninggan, nagsisimula ng magihaw ngang manok ang mga nagtitinda sa labas ng kanilang bahay, nagbubukas ng mga tindahan ng pandesal. Ang amoy ng usok ng uling at kape ay halo-halo sa alikabok ng kalsada pamilyar, karaniwang gabi ng Pilipinas. Ngunit ang loop ko ay parang may hinihingotong alambre. Maliwanag ang bahay ni Aling Koring. Nakaupo si Arman sa lumang kahoy na mesa sa sala, nakatungo sa telepono. Si Marichel ay nasa silid na may hawak na si Babet, paminsan-minsan ay naksusunggap ng mukha. Si Boboy ay nanonood ng kartun sa TV. Nang makita niya ako ay mababasiyang nagsalita, "Tita Maribel." Tumango ako sa bata. Ayaw kong isangkot ang mga bata sa usapan ng matatanda. Lumabas si Aling Koring mula sa kusina. Kamay ay may hawak na tela. "May problema ba? Bakit parang seryoso? Mag-usap lang kayo, resolbahin na at tapos na." Hinila ni Eddie ang upuan para sa akin saka umupo sa tabi. Nagsalita siya ng mahinahon. "Hindi kami nandirito para akusahan. Ngunit ang bagay na may kinalaman sa mga dokumento ng bahay ni Maribel, address ng bahay ni Maribel, at ang post na nakaapekto sa reputasyon ng aking asawa kailangang pag-usapan ngayon ng malinaw." Ipinatong ni Aling Koring ang tela sa mesa ng malakas. Bahay ni Maribel, pagod na akong marinig iyon. Nakatira ka rin doon." Parang humingi pa bang pahintulot ang isang ina para sa anak niya. Kinuha ko ang transcript ng tawag ni Manong Pedring at inilagay sa mesa. "Nanay, kung hinahiram lang ito, dapat ay tinanong ninyo muna ako. Wala akong kailanman pinirmahang kasulatan na nagbibigay ng pahintulutan para sa pamilya ni Kuya Arman, ngunit nakapalob sa aplikasyon ang lagda na may pangalang akin." Mabilis nang gumuso si Arman saka muling yumuko. "Siguro may pagkakamali. Hindi ko rin malinaw ang application na iyon." Tumingin si Eddie ng diretso sa kapatid niya. "Hindi ka malinaw pero nakalagay sa delivery slip ang address ng aming bahay." Inilabas ko ang litrato ng delivery slip, panggalan ni Arman Reyes, numero niya, adresa ang aming bahay. Kung nakamali ng isang beses, pwede pang sabihin, ngunit sinabi ng delivery man na 2 beses na siyang nagtangkang mag-deliver. Lumabas si Marichel mula sa silid, hawak ng mahigpit si Babet. "Maribel, huwag na nating palaguin ito. Si Arman ay nahihirapan sa negosyo. Nadamit ang address ng kaunti. Walang napinsala sa iyo." Tumingin ako sa kanya. Ang walang napinsala ay muling bumulwak na parang karayom sa tainga. "Napinsala, Ate Marichel. Nawalan akong seguridad sa aming bahay, naapektuhan ang reputasyon ng aking pasteleria, at ang karapatang magdesisyon sa ari-ariang ibinigay ng aking mga magulang ay nilabag." Tuminong si Aling Koring ng mapait. "Akala ko ba ninakaw na ang bahay mo? Hiniram lang ni nanay ang address para kay Boboy sa paaralan. Pamilya ng pamilya, hindi kaya magbigay loop ng kaunti." Tumingin si Eddie sa ina. "Pamilya ang pamilya, nanay, ngunit ang pag-aalagang ginagawa namin para sa pamilya ay may limitasyon. Ang ginawa ninyo sa filing cabinet ni Maribel, ang pagkuhang litrato nga dokumentong bahay, hindi ito maaring tatawaging simpleng hiniram." Ibinaba ni Eddie ang telepono sa mesa at pinakita ang segment ng kamera kung saan si Aling Koring ay pumasok sa aming silid tulugan at si Marichel ay kumuha ng litrato ng madokumento. Walang kumibo. Ang TV ni Boboy sa labas ay patuloy na nakpapatuktok ng musika ng chartun, ngunit sa loop ng sala ay parang sinipsip ang lahat ng hangin. Sa parte na si Aling Koring ay naksabi, "Habang matagal kang naninirahatan, nagiging normal na ito." Huminto si Eddie doon. "Ito ba ang sinabi ninyo, nanay?" Namula si Aling Koring. Lumayo ang tingin. "Hindi malinaw ang audio. Huwag mong basta iakala ng iba ang kahulugan." Inilapag ko ang USB sa mesa, inimpok ko ang kumpletong kopya. "Kung kailangan, pwedeng humingi ng eksperto para i-extract ang buong audio. Hindi ko gusto itong dalhin sa labas ng ating pamilya, kaya dito tayo ngayon." Nagsalita si Marichel, namumuga ang mga mata. "Mas mababa lang ang intensyon ko ron, Maribel. Sinabi ni nanay na kumuhang litrato kaya kumuha ako, hindi ko inisip ng malalim." Tumingin ako sa kanya.
Bago pa manganak si Ate Marichel, ako ay tumayo sa likod para sa kanya. Nagluto ako, naglabada, pinagmasdan si Boboy at hinuwag kong sabihin ang lahat ng naramdaman ko. Ngunit ang pagiging bagong nanganak ay hindi dahilan para makakuha nga litrato ng dokumento ng bahay sa gitnang gabi. Alam mo kung aling papel ang personal na dokumento. Yumuko si Maricel, hindi na sumagot ng tuwid. Kinuha ni Eddie ang scrap paper at inilapag sa mesa. Sa tuktok niya ay nakalagay na ang mapangunahing punto na handa para sa lahat. Ang mga bagay na gusto naming resolbahin na gayong gabi. Una, si Arman at si Ate Marichel ay mag-aalis na aplikasyon na ginawa sa aming address. Ikalawa, sila ay nangangako na hindi gagamitin ang aming address para sa pagtanggap ng kalakal, utang, negosyo, o anumang transaksyon ng walang nakasulat na pahintulutan ko. Ikatlo, si Ate Marichel ay magdelete ng post niya at magpopost ng pagwawasto sa grupo ng pamilya na ang nakaraang post ay hindi ganap na tama ang mga pangyayari at nakaapekto sa reputasyon ko. Ikaapat, mula ngayon, walang sinuman ang basta-basta hahawak ng mga dokumento ng bahay namin. Hinampas ng alingkoring ang tuhod niya, parang gumagawakan kontrata sa palengke. Hindi ba kayo pamilya? Ang mamiyembro ng pamilya, palagi bang may kasulatang pipirmahan? Sumagot si Eddie. Nanay, dahil pamilya kayo kaya dito lang tayo nagtatawag at hindi sa labas. Ngunit si Maribel ay may karapatang humingi ng kasulatan tungkol sa anumang bagay na nakakapekto sa kanyang bahay at reputasyon. Tumingin si Arman kina Eddie at Maribel. Gusto ninyo itong seryosohin? Sumagot si Eddie. Hindi sana, kuya. Ngunit ang lagda ni Maribel ay nandun sa aplikasyon at hindi siya naglagda. Ang tanging iyon ay sapat na para maging seryoso. Kung gusto mong malaman kung saan nanggaling ang lagda, pwedeng mag-request ng pagsusuri. Huminga ng malalim si Arman, namula ang muha, kinuha niya ang balpen. Sige, pipirmahan ko. Tumingin si Marichel sa asawa sa kasabienan. Dito ay lumingon ng dahan-dahan si Aling Koring, palabas hindi sumang-ayon, ngunit wala nang masabi. Lumapit si Marichel sa mesa. Inilapak si Babet sa maliit na duyan sa sala at nilapitan ang papel. Lumagda siya sa bahagi nga pagkilala na ang kanyang post ay hindi ganap na tama at na mag-alis siya nito. Nanginginig ang kamay niya, hindi mayos ang huling sulat. Hindi ako masaya. Naisip ko noon na kapag ang taong nagpababa sa akin ay kinailangang yumuko, maaalog ang loob ko. Ngunit habang tinitingnan ko si Marichel na lumagda, habang nakayuko si Arman, habang nakatakang nakaupo si Aling Koring, sa loob ko ay pagod lang ang naramdaman. Ang taong labas ng pamilya na nagpasakit sa iyo ay masakit. Ngunit ang kapamilya na nagpasakit sa iyo ay mas masakit dahil bago mo sila pinag-ingatan, mahal mo na sila ng toto. Tiningnan ni Eddie ang kasulatan at binasa ang bawat linya. Hiniling niya kay Arman na linawin ang numero ng bahay at ang nilalaman na hindi siya gagamit na address ng walang pahintulutan. Hiniling din niya kay Maricel na isulat ang nagsulat ako ng hindi kumpleto ang kwento at nakaapekto ito sa reputasyon ni Maribel Santos. Kumagat sa labi si Marichel ngunit sumulat pa rin. Pagkatapos, tinawagan agad ni Eddie si Manong Pedring sa speakerphone para marinig ng lahat. Manong Pedring, si Eddie Reyes po ito, asawa ni Maribel. Nais lang naming kumpirmahin na hindi kami pumayag na irehistro ang sinumang iba sa aming address. Ang aplikasyong iyon ay mangyaring ihinto na at ibalik ayon sa tamang proseso. Malinaw na narinig ang boses ni Manong Pedring. Naunawaan ko, may kumpirmasyon ng may-ari ng bahay kaya hindi ko aaprubahan iyon. Tama ang ginawa ninyo. Ang mga bagay na may kinalaman sa bahay ay dapat malinaw. Yumuko si Arman ng mas malalim. Nagtulak ng hangin si Aling Koring ngunit wala nang masabi. Bago kami umalis, kinuha ko ang isa sa mga kopyang kasulatan na may lagda ni na Arman at Marichel at si Eddie bilang saksi. Hindi ko hiniling na pumirma si Aling Koring sapagkat alam kong hindi siya pipirma, ngunit tumingin ako ng diretso sa kanya at nagsalita. Nanay, iginagalang ko pa rin kayo bilang biyenan ko, ngunit mula ngayon, ang aming bahay, ang madokumento namin, ang aking mga personal na gamit mangyaring huwag na kayong basta magdesisyon ng walang tanong.
Ayaw ko na dumating ang araw na kailangan naming makipag-usap sa inyo sa isang lugar na wala ng pagmamahal ng pamilya. Lumingon si Aling Koring sa loob, malungkot ang tinik, nanalo ka na. Umiling ako, walang nanalo, nanay. Ang pamilyang kailangang magsulatnan, kasulatan sa isa't isa ay talagang natalo na. Hawak ni Eddie ang aking kamay habang tumayo. Nang lumabas kami sa bahay ni Aling Koring, ihip ng gabi ang dumaan sa makitid na kalye, may kasamang amoyng uling ng naktitinda ng mais at barbecue malapit doon. Hawak ko sa dibdib ang folder ng mga dokumento. Naramdaman ko na mas mabigat ito ngayon kaysa ng nakaraang oras. Hindi dahil sa bigat ng mga papel kundi dahil mula sa gabing iyon, naunawaan ko, may mga paniniwala na isang beses na kailangan ng kasulatan upang mapatunayan, hindi na sila maaring manumbalik sa dati. Kinabukasan ng umaga, habang naktatimbang na harina para sa unang batch ng mamon para sa araw, paulit-ulit na tumutunog ang telepono. Pinunasan ko ang kamay at binuksan ito. Sa grupong zalo ng pamilya ng asawa, binura na ni Marichel ang kanyang post. Sa ilalim may bagong post siya na mas maingat at mahinahon kaysa dati. Nung nakaraang araw ay nagpost ako ng hindi kumpleto ang pangyayari, kaya may naging pagkakamali at nakaapekto ang mga ito sa reputasyon ni Maribel Santos. Nais kong linawin na ang usapan ng pamilya ay naareglo na at hiniling ko sa lahat na huwag ng palawigin pa ito. Walang direktang paumanhin, walang banggit ng kinuhang silid, ng mga litratong dokumento ng post na naging sanhing ng pagkansela nga order. Ngunit kabilang sa grupong dati ay tinitignan ako bilang mapagsamantalang manugang. Ang pagwawasto nito ay katulad NG isang timba, NG tubig na ibinuos sa apoy NG tsismis. Isang titongang pamilya ngang asawa ang nagpadala ng mensahe sa grupo. Ang mga bagay ng pamilya ay pag-usapan sa loob, huwag na itong ilabas pa. Isang tita ang naktapon ng emoji ng sangayon. Ang mataw nung nakaraan na nagsabihang mapanganib ako ay nanahimik na. Wala ni isang tao ang humihingi ng paumanhin sa akin, ngunit wala ring naglakas ng loob na magsalita pa. Ibinaba ko ang telepono at nagpatuloy sa pagtitimbang ng harina. Maputi-puti ang harina ang bumabagsak ng mahinahon sa inox na timbangan. Mabagal, tiningnan ko ito at nananatili ang mabigat ng aking puso. Ang reputasyon ng isang babae ay kakatwa. Kapag may naktapon ng dumi sa iyo, nakikita ng lahat. Kapag nalinis na, kumukuha lang ng balikat ang mga tao at nagpapatuloy na parang walang nangyari. Bandang 10 oras ng umaga, dumating si Aling Feling. Suot niya ang lilang baro at may dalang bag ng orange. Maribel, i-reorder ko na ang birthday tsake para sa kapatid ko sa katapusan ng linggong ito. Gawing katulad nung nakaraan, ngunit dagdag mo ang mabuhay ng matagal, palaging masaya at malusog. Nahulat ako. Aling Feling, naktitiwala pa rin kayo. Inilapak ni Aling Feling ang bag ng orange sa mesa, ngumiti ng mapagmahal. Sus, kumakain na kaming tinapay mong ilang taon na, naktitiwala ako sa iyong makamay, hindi sa machismis sa internet. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy, anak. Ngunit kailangan din ng tunay na ginto na maging maingat, para hindi basta-basta may makapagtest nito. Napayak ako ng kaunti. Minsan, ang isang tao na labas ng pamilya ay nakakapagsalita ng mas nagpapainit ng puso kaysa sa daan-daang salita ng mga kakilala. Tinanggap ko ang order ng Aling Feling at maingat na isinulat sa aking order book. Nang araw na iyon ay nanginginig pa rin ang kamay ko habang nagsusulat, ngunit may kaunting liwanag na nagsimulang bumalik sa loob. Mga araw pagkatapos, unti-unting bumalik ang mga customer sa pasteleria. Ang malumang suki ay muling nag-order. Ilang bagong customer ang nagtanong nga sample. Nagpost akong malarawan ng tinapay ng mas regular kaysa dati. Nagsalita ng konti tungkol sa prosesong paggawa. Nagpost ng maikling video habang iniayos ang cream flowers habang lumalabas ang tinapay sa hurno. Hindi ko ikinuwento ang aking personal na kwento. Hindi na rin ako nakpaliwanag pa. Hayaan ko na lang ang trabaho ko ang magsalita. Malinis ang tinapay,
tama ang oras, masaya ang customer, iyon ang paraan ko ang pagbabalik ng tiwala ng isa-isa. Ngunit kung sasabihin kong normal na agad ang loob ko, hindi iyon totoo. May mga gabi na nagigising akong nagugulat, akala ko ay naririnig ko ang ingay ng maleta sa itaas. May mga pagkakataon habang gumagawang tinapay, may estranherong customer na nagtanong ng address sa harap ng tindahan, biglang kumikibot ang aking puso. Ang sugat na ginawang kapamilya ay karaniwang hindi bumubuhos na maraming dugo, ngunit matagal na mananahimik ang sakit. Si Aling Coring ay nagalit sa amin ng mag-asawa ng halos 3 linggo. Hindi siya tumawag sa akin, sa Eddie, tumawag lang siya kung kailangan ng gamot sa sakit ng likod o may sira na kagamitan sa bahay. Patuloy namang pumunta si Eddie, binibili niya ang gamot at dinala sa doktor, inaayos ang nga sirang kagamitan sa bahay ngina niya. Hindi ko siya pinigilan. Ayaw ko ring maging asawa na dahil sa pagtatanggol niya sa akin, magiging hindi niya mapagmahal na anak. Ngunit si Eddie ay malinaw na nagbago. Sa tuwing magsasalita ng may ibig sabihin si Aling Coring, sasagutin lamang niya, "Nanay, kung kailangan kang tulong ay punta pa rin ako. Ngunit ang bahay namin at ni Maribel ay kailangang abisuhan muna bago pumunta. Hindi na maring kusang loob na makalaw na kamit o dokumento." Ang mga salita niya ay hindi malakas, ngunit palagyan katulad ng mga pako na ipinakoko ng maingat sa lupa. Kapag naipako na ang mga hangganan, hindi na maaring basta bunutan ng paulit-ulit ayon sa kagustuhan ng iba. Sa bahay namin, pinapalitan ni Eddie ang kandado ng kwarto ng mga dokumento, bumili ng karagdagang maliit na safety box para sa mga pangunahing papel, naglagay ng karagdagang kamera sa bakuran at sa kusina ng pasteleria. Sa simula ay nakakaramdam ako ng kababalagan, parang nasa sarili ko mismo akong nagtatayo ng harang. Sinabi ni Eddie, "Hindi ito dahil sa ating pagdududa sa lahat, kundi dahil minsan nagbigay tayo ng masyadong malaking tiwala sa mataong hindi alam ang limitasyon." Naunawaan ko, ayos-ayos ko ang mga dokumento ng isa-isa, deed of donation, titulong lupa, photocopy nga ID, marriage certificate, may label ang bawat folder, naimpok ng digital sa email, may certified true copy na nakatago ng hiwalay. Hindi ko naisip na ang isang taong nagtatrabaho bilang nagtitinapay ay kailangan pa niyang matutungang pag-iingat ng mga dokumento tulad ng pag-iingat ng buhay. Ngunit pagkatapos ng lahat, alam ko na ang pagiging maingat ay hindi nagpapababa ng iyong kabutihan. Nagpoprotekta lang ito sa iyo mula sa pag-abuso ni iba. Isang hapon, muling nilinisan ko ang sulok ng sala na pinaktayuan ng mesa ng larawan ng aking magulang. Ibinalik ko ito sa tamang lugar, katabi ngang bintana na may maliwanag ngunit di masyadong matinding araw. Nagpalit ako ng bagong tela, pinunasan ang salamin ng picture frame ng mga litrato ng tatay at nanay ko at ng aking mga lolo at lola. Nang magigas ako ng kandila, kaunti ang pagyanig ng aking mga kamay. "Pasensya na po," nagsalita akong mababa. "Hayaan ko silang alisin ang sulok na ito. Mula ngayon ay hindi na ako tatahimik ng ganun." Nakatayo si Eddie sa likod ko, hindi siya sumikip sa espasyo ko. Dahan-dahan lang niyang inilagay ang isang vas na may ilang gumamela sa mesa. Ang amoy ng insenso at bagong lutong tinapay na nagmumula sa kusina ay nagpunong sala, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang bahay ay muling may init ng tunay na tahanan. Nang gabing iyon, nagluto kami ng simpleng hapunan, ginisang sitaw, pritong tilapia, lugaw na may pako. Wala itong marangyang pagkain, ngunit naramdaman kong masarap ang pagkain dahil sa hapagkainan na iyon. Walang sinumang nagsabing kailangan ko pang magbigay ng espasyo. Walang sinumang nag-aakala na ang aking katahimikan ay pahintulot nilang mga siwala. Pagkatapos eng hapunan, nahugas eng plato si Eddie. Nakatayo akong sa tabi at nagpunas eng bawat mangkok. Biglang nagsalita siya, "Sa katapusan eng linggo, ihahatid kita sa bahay eng iyong nga magulang." Gusto kong huminging paumanhin sa kanila. Tumingin ako sa kanya. "Hindi ka sisisihin ng tatay at nanay ko.
Kailangan ko pa ring sabihin, ibinigay ngang iyong mga magulang ang iyong pag-alaga at ang bahay sa akin para alagaan. Nagpabayaan ko kayong magpasakit ng napakatagal. Hindi na ako nagsalita, inilagay ko na lang ang mangkok sa istante. Sa loop ko, nanakit pa rin, ngunit ang sakit na iyon ay hindi na mag-isa. Marahil ang pag-aasawa ay hindi ang panahon na walang bagyo, kundi ang panahon na kung kailan dumarating ang bagyo sa dalampasigan, ang tao sa tabi mo ay hindi hahayaang nakatayo kang mag-isa sa tubig na mabilis. Nang Sabado ng umaga, sinakay niya ako papuntang probinsya mula pa sa maagang umaga. Ang daan pauwi sa bahayng aking mga magulang ay dumadaan sa mga palayan na berde pa. Ang hangin ay humihinga na parang may bumubulong. Sa makabilang panek ng daan, ang makamalit na karinderya ay nagsisimula na makihaw, nagtinapay at makluto ang luhaw. Ang gamoy ngusok muling ay nagpapalab nginit nalalala sa puso ko. Umupo ako sa likod ng scooter, nakapagitan ang mga braso ko sa likod ni Eddie. Ang sunok na sugat sa pulso ko ay natuyo na, may isang medyo madilim na linya na lang ngunit may mga sugat na hindi nasa balat, at iyon ang mas matagal na gumagaling. Mula nang mangyari ang lahat ng bagay, nag-asawa pa rin ako, gumawa ng tinapay, sumasagot sa mga customer, ngunit lagi akong may isang parte na parang may bahagi na nagulong. Ang bahaging iyon, nang papalapit na kami sa bahay ng aking mamagulang at nakita ko ang punong kalachuchi sa harap ng pintuan na inihasik ng nanay ko, unti-unting nagsimulang muling mapuno. Si nanay, si Aling Sioning, ay nakbibilat ng mga ensaymada sa likod ng bahay. Nang makita kaming mag-asawa, namula agad ang mga mata niya sa tuwa ngunit agad din sa pagluha. Si Tatay Mang Erning ay lumabas mula sa loob ng bahay, kamay ay may hawa na salamin ng kuwintas. Tumingin siya sa akin muna saka kay Eddie, walang maraming tanong, nagsalita lang, pumasok na, mainit sa labas. Ang hapunan ng hapon na iyon ay payak ngunit mainit-init. Inihaw na galunggong, sinigang na gulay, inatsara, at isang pinggan ng dinuguan na luto ni nanay. Walang mahal na pagkain ngunit napapalunok ako sa bawat subo at naramdaman ko ang pagyanig sa lalamunan ko. Marahil dahil sa lugar na ito, hindi na kailangan ko pang patunayan ang aking sarili. Hindi na kailangan pang ipaliwanag kung bakit dapat akong respetahin. Pagkatapos kumain, iniabot ni Eddie ang tasa ng kape kina tatay at nanay, umupo ng tuwid, at nagsalita ng malalim, "Tay, Nay, hindi lang bisita ang dahil ng pagdating namin ngayon. Gusto ko pong huminging upaw manhin sa inyo. Ibinigay ninyo kay Maribel ang inyong pag-ingat at ang bahay para alagaan namin, ngunit hinayaan kong mapagod si Maribel sa loob ng bahay na iyon ng napakatagal." Lumingon si nanay at nagpunas ng luha. Hindi nagsalita si tatay ng ilang sandali. Hindi siya nagalit ni hindi huminga ng malalim. Tumingin lang siya kay Eddie ng tanong na punong pagkaunawa sa taong nakaraan din sa maraming pagsubok. Sa huli, nagsalita si tatay, "Eddie, ang maging asawa ay hindi nangangahulugang laging manalo sa lahat ng pagkakataon. Ang lalaki ay hindi mas dakila dahil sa malakas na boses kundi kung kailan may panganib ang asawa niya nandun ba siya. Ngayon, nakatayo ka sa tabi niya. Kinikilala ko iyon. Ngunit sa susunod, huwag nang hintayin na may malinaw na ebidensya bago mo makita ang nangyayari." Yumuko si Eddie. "Opo po, tatandaan ko." Hinahawakan ni nanay ang aking kamay. Ang kamay niya ay magaspang sa maraming taon ng paglalako ngunit mainit-mainit. "Maribel, tinuruan kitang pagtitiis, ngunit hindi ko kailanman itinuro sa iyo ang pagtitiis hanggang sa mawala ka." Sinasabi ng mga tao, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan, ngunit ang pagtitiis sa maling lugar ay nagdudulot ng 10 problema. Maari kang maging mabuting manugang, maari kang magmahal sa pamilya ng asawa, ngunit huwag mong kalimutang isa ka ring anak ng iyong nga magulang at ikaw ang may-ari ng sarili mong buhay. Tumango ako, at ang luha ay nahulog sa kamay nga aking nanay. Naisip ko noon na kung sumasagot ako, sasabihin ng iba na walang galang ako,
Ngunit nang marinig ko ang nanay ko, naunawaan ko, ang maging magalang ay hindi nangangahulugang tiis habang buhay. Ang maging matapat sa pamilyang asawa ay hindi nangangahulugang hayaan ang sinuman na hawakan ang iyong madokumento, karangalan at katawan ng walang pahintulutan. Bago kami umalis pauwi sa lungsod, inilabas ako ni tatay sa harap ng bahay. Ang punong kalachuchi ay mapula at nakabukas ang magabulala. Ang liwanag ng hapon ay nagbigay ng maalap na kulay sa silver na buhok ni tatay. Nagsalita siya, ang bahay na 5 milyong piso na iyon, ibinigay namin sa iyo hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil gusto naming magkaroon ka ang matayuan. Ang panatilihin ang bahay ay isang bagay. Ngunit ang panatilihing nakatayo ang iyong likod sa loob ng bahay na iyon ang mas mahalaga. Niyakap ko si tatay. Sa unang pagkakataon pagkatapos ang mahabang panahon, hindi na ako naramdamang isa pang manugang na hinihila pabalik-balik sa pagitan ng pagmamahal at ng pagiging tama. Ako si Maribel Santos, asawa ni Eddie Reyes, anak ni Mang Erning at Aling Sioning, isang babaeng may karapatang mabuhay ng may dignidad sa bahay na kaniyang sarili. Pagkatapos ngang lahat, itinakdang mag-asawa namin ang mahangganan ng malinaw. Sa fiesta at handaan ng pamilyang asawa, babalik pa rin ako at magtutulungan. Si Aling Koring ay masakit ang likod, dadalhin pa rin ni Eddie sa doktor. Magpapadala pa rin akong gamot at mamon sa kanya para sa almusal. Hindi ko pinutol ang relasyon sapagkat naiintindihan ko na ang pamilyang Pilipino ay hindi kayang sabihing tapusin na. Ngunit hindi ko na rin pahihintulutan ang sinuman na gamitin ang dalawang salitang pamilya bilang dahilan para lumampas sa akin sa lahat ng hangganan. Si Arman ay kailangang harapin ang kanyang utang na 520,000 piso ng mag-isa. Hindi na siya maring gumamit ng aming address para tumanggap ng kalakal. Hindi na siya maring gamit ang pangalan ng aming bahay para sa kahit anong transaksyon. Si Marichel, mula nang mag-post ng pagwawasto, ay naging mas mapayapang kausap. Sa bawat pagkataong magkikita kami sa hapagkainan ng pamilyang asawa, tawagan pa rin niya akong Ate Maribel, tawagan ko pa rin siyang Ate Marichel. Ngunit sa pagitan namin ay may isang tamang agwat na ngayon hindi put, ngunit hindi na rin ang pekeng pagkakaibigang nakatagong layunin. Si Aling Koring minsan pa ay nagpapakita ng init ang tinik, ngunit mula nang sinabing ni Eddie ang kanyang posisyon, hindi na siya kusang pumupunta sa aming bahay ng walang abiso. Isang beses ay binanggit pa niya, maingat na talaga kayo sa inyong bahay. Ngumiti lang ako at sumagot, Nay, ang ibinigay ng aming magulang para sa amin ay kailangan naming alagaan iyon ang pagiging tama. Nanahimik siya nang marinig iyon. Ang pastelerya na Maribel's Home Bake Shop ay muling nagsimulang kumikita. Ang signaga ay nananatiling nakabukas ng ilaw sa gabi. Nagtatrabaho pa rin akong mamon, naglalagay ng cream flowers, nagsusulat ng maligayang kaarawan para sa mga bata, matagal na mabuhay para sa mga nakatatanda. Ngunit ang babaeng nakatayo sa kusina ay iba na sa dati. Mabait pa rin ako, ngunit hindi na madaling pag-utusan. Nagpapahalaga pa rin sa tao, ngunit hindi ko nahayaang ang pagpapahalaga ay maging lubid na magtatali sa aking lig. Ang bahay na 5 milyong piso, pagkatapos ng lahat, ay nananatiling tahanan namin ng mag-asawa. Ngunit mas malalim na ang aking pagkaunawa sa sinabi ng tatay ko. Ang bahay ay hindi lamang para sa proteksyon mula sa ulan at araw. Ang bahay ay lugar din ng dignidad ng isang babae. Kung sa gahay na binayong ga aking magulang sa buong buhay nila ay kailangan ko pa ring yumuko bilang katulong kahit gaano kaliwanag ang bahay na iyon, nananatiling malamig ito. Maswerta ako, sa sandaling naisip ko na nag-isa na ako, nakatayo na si Eddie sa tabi ko. Hindi niya pinabayaan ang ina niya para sumama sa akin, ginawa niya ang dapat ng isang mabuting asawa. Sinabi niya sa ina niya na ang pagmamahal sa magulang ay hindi nangangahulugang hayaan ang asawa na maging hamak. Sa buhay, ang pagbibigay ay maganda, ngunit ang hindi pagbibigay ng sariling karangalan at hangganan ang hindi kailanman gumawa nito.
Ang manugang ay maaring maging matapat at masunurin, ngunit ang manugang ay hindi katulong. Ang ari-arian na ibinigay ng magulang ng asawa sa kanilang anak na babae ay hindi bagay na kusanglob na maaring angkinin ng sinuman. Kung natuwa kayo sa kwentong ito, mag-iwan ng isang like. Kung may mga komento kayo, ilagay ito sa ibaba para mapabuti pa namin ang aming nga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Nawa ay palagi kayong may kalusugan at kapayapaan kasama ang inyong pamilya hanggang sa muli sa susunod na kwento.